At medyo naintriga ako ngayong araw na to dahil nakatanggap kami ng maleta na eto, sa harap nyo, bubuksan namin kung anong malaman. Dahil pinadala po sa studio namin at sinasabi na para sa amin daw. I-reveal namin para sa inyo to. At ako naintriga na kanina pa. Sabi ng mga dalawang poging kasama ko, dapat sa show natin i-open. Para transparent. Eto na nga, ha? May nagpadala kasi sa amin ng maleta. Hindi pa namin pinubuksan to sa totoo lang kasi gusto namin transparent. Ayaw namin yung gulang nga mamaya kaya mas malaki sa amin di Joe, mas maliit. Gusto dapat sana lang, namin dapat lang. Kaya kung pinakagwapo dito, dapat pare-pareho tayo ng hatian. Mukhang ekspertong nainom ni Yayam na kape tara. Buksan natin kung ano itong maleta natin na to. Okay. Ikaw na nga magbukas yan. Total, ikaw pinakagwapo sa ating tatlo. Yan. Tama, no? Ako, sana naman. Na-excited na ako dito. Palakyan. Ayan, pabaliktad. Ito, bumalik pala. Ito. Naman. Tapos naman. Teka, hulaan mo ako. Tingin ko, ang kasya rito sa maleta, mga 4 million lang to, maliit eh. Hindi, ako mga, ano lang to. 3 million. Pareho kami ni Kako. 3 million. So kung 3 million, Nag-isa tayo. Paano si Mark tsaka si Alex? bigyan natin tig 100,000. Para sa kanila. 2.9 sa'yo, 2.9 sa akin, 2.9 sa'yo. 300 sa kanila, tig 150 sila. Sige. Hindi naman sila nakikita eh. Pwede. Sige. Kinakabahan ako kakopi. Tapat mo sa camera. Tapat mo sa camera. Okay. Maleta reveal. Walang laman? Letter. Letter? Ito. Tapat mo nga sa camera. Pakifocus na sa camera. Ayan. Focus yan. Ito. Ayan. Focus sa camera. Naku po. Wala nang pera dito. Nilostay ko na. By Mary Grace Piatos. Ano ba naman yan? Lalo ako na naman tayo ni Mary Grace Piatos. Grace Piatos. Na-scam tayo ni Mary Grace Piatos dyan. Naunahan na naman tayo sa CIF na yan, no? Lalostay na eh. Bakit pinadala pa sa atin? Parang nang asar lang Parang tuloy. asar lang, ha? Na-excited pa naman ako. Diba? Sige, Ayan, yung mga kabayan, na ganyan-ganyan lang kayo para medyo umaba-haba yung oras. Yan. Para marami ka agad views. Kasi di pa ready yung video. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat mga kabayan. Gaya ng sinabi natin, yan, magandang talakayan natin ngayon dahil mainit yung nangyayari ngayon dito sa atin, dito sa politika, dito sa atin, sa katunayan ha. Etong si Senator Erwin Tulfo talagang nagbigay ng matitinding salita ito nung nakaraan. Di ba sabi niya kapag naghiring-hiring pa kayo dyan, kikwelyuhan ko kayo. Kaya kaya pinospod agad yung hearing, natakot. Di ba? Try me. Oo, di ba? Right. Ngayon, nung nag-hearing naman, itong legit na Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo, nag-epal-epal naman. Yung 18 basurero. Kargador. Bodyguard, basurero, kargador. Kanya-kanya. Basta hindi na gagamitin yung term na Marines, ha? Kasi degrading yun para sa mga Marines. Kasi pag sinabing Marines, ano pumapasok yung isip mo, pre? Sundalo. Matapang. Magiting. Matikas. Kasi daddy ko Marines, kaya alam ko yan. Oo. Ngayon, itong 18 basurero na to, nag-epal-epal. Akala ko nga, a-attend sila doon sa hearing kasi nagpunta sila. Yun pala. Gumawa ng sariling eksena para guluhin yung hearing ni Senator Erwin Tulfo. Ayan ba yung nagpunta sa opisina ni Robin Padilla? At ang sabi pa dyan, sana daw, dapat daw, magkakaroon daw dapat dyan ng gulo kaso hindi raw nangyari. Dahil nga, matatandaan natin, napakaraming supporters nila doon sa labas ng Senado. Kaso nga, hindi nga natuloy yung sinasabing pinaplano ng panggugulo. Ngayon, etong hearing ni Senator Erwin Tulfo, nakakapanghinayay lang, hindi humarap tong basurero na to. Actually, limitahan sila. Para magkaharapan sana at malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi kapag ikaw inakusahan kita, babaero ka, dapat kaya kitang harapin at sabihin ko sa'yo babaero ka, dapat may ebidensya ako. May patunay. Hindi yung sinasabihan kitang babaero ka kasi mas gwapo ka sa akin. Diba? Hindi ganoon. Correct. Kaso, itong 18 Marines, magaling lang sa salita. Magaling lang sa dada. Nung haharapin sila, nung mga inaakusahan nila, hindi nagpakita. Correct. Diba? Ano yan actually si Robin Padilla nagsinungaling pa di ba? Sabi niya wala sa opisina niya and then all of a sudden makikita natin nag-live stream na pala. At doon sa live stream na yan, nakakatawa dahil
binawi nila yung naunang statement nila sa affidavit na nag-deliver sila kay Loren Legarda. Oo nga So, mas lalong nasira itong 18 Marites na to. Wala na sila May sinasabi yung mga abogado dyan, omnibus, ano ba yun? omnibus Pag mali sa mali na lahat. falso sin uno, falso sin omnibus. Oo, yun. So kung nagkamali ka sa isang parte ng affidavit mo, or most likely, mali-mali din yung ibang parte ng affidavit. Oo. Ngayon, itong pag-amin nila na itong si Loren Legarda raw, hindi raw kasama, at nagkamali lang daw sila, at kabaliktaran naman nangyari kay Villar. Ano ba nangyari kay Villar, Yam? Hindi nila binawi Naku, ang pagpangalan kay Mark Villar. Bakit kaya? Yun, siguro hindi na-arrange. Wala ko walang access. Hindi, baka gusto na kumapin. Hindi na pag-usapan, hindi na kasama sa script, no? Kaya naiwan sa ere si Mark Villar. Despite the fact na Mark Villar is part of Alan Peter Cayetano's group. Kung ikaw, Yam, teatrantado ka ng harap-harapan, hindi ka pa aalis sa team ka din. Ay nako, unang-una ako alis. Oo. Naiasan niya na yan. Sa balukat agad ako. Sama po yung kapatid mo. Oo naman. Saka wag mo akong Camille. huwag nyo kaming kumbaga tinatarantado Oo. ganyan, di ba? Harap-harapan yun. Harap-harapan nyo. Oo. Di ba si Loren Legarda, inabsuelto, si Mark Villar, nakasama rin sa Cayetano Group, Oo. hindi inabsuelto. Ano daw yan 7 maleta, pero medyo light yung kanilang atake kay Mark Villar Kasi daw, hindi nila nakita personally si Mark Villar. Kaso, ang problema, sinabi nila, sa compound visit ni Mark Villar sa bahay, Ganun na doon rin dinala yung maleta. Oo. Parang ganun na rin yun. Oo. So, eto sa tingin nyo, bakit kaya hindi inabsuelto si Villar? Naramdaman ba nila na parang pag-over the backod na tong si Villar, kakampi na sa kabutihan at iwanan silang team kasamaan? Ganyan ba sa tingin nyo? As ako hindi, kasi si Camille Villar ang nagsabi na kung sino man ang aalis Judas. sa majority, Sa grupo nila. no, magiging Judas, Oo. di ba? Mas hudas pa kay Judas. Mas Judas pa kay Judas. So parang hindi naman. Sila kaya yun? Palagay ko palirista more dun sa hindi nakasama sa script. Correct. Hindi na correct. pag-usapan. Hindi na paghandaan. Sa tingin ko dyan, yung mga naguhudas dito sa sa grupo nila Cayetano, syempre si Jesus Cordero, isa na yan, di ba? Feeling ko dyan, itong si Joel Villanueva yung susunod Oh, Kasi nabalitaan nyo ba yun? May pumunta raw ng Malacanang. sabi nga, Sinamahan ng hindi, tatay. ang narinig ko lang yan, blind item lang. Sabi, sinamahan daw ng tatay na pares daw sila makajos. Hindi ko lang alam kung sila. Hindi ko lang alam. Alam mo, si Joel Villanueva kasi may talagang dahilan para lumipat ng bakod eh. Mm. May malalim na dahilan para lumipat ng bakod. At baka kaya, siguro naisip niya, baka kaya pang masahihin ang kanyang sitwasyon. No? Oh, pero tingnan niya yung wider pictures, no? Mamaya yan ang mas makabubuti para sa Senado kasi until now napakagulo ng Senado kung may isa na tatalon, at least kahit papaano may 13 na sila, makapag-elect na sila ng bagong Senate President. Matatapos na yung gulo dyan sa Senado. Pero lang, sa mga nangyari ito, especially dito sa 18, no, na meron tinatawag na NBA Director Matibag, tawag sa kanila 18 bellboys. Sabi, boss. Meron naman na tumatawag sa kanila 18 bodyguards. Si Rafi Tulfo naman 18 cargadores. Kargador. No? Pero tamang mga tamang mga Description sa description kanila. o pagpapangalan sa kanila dahil sobrang gulo na ng naging testimonies nila simula nang umpisa silang magpakita at magsabi ng tungkol dyan sa mga maleta na yan, di ba? Sobrang gulo na. At naging inconsistent na ang kwento, may mga natatanggal, may mga nadadagdag, Oh. at kapansin-pansin, lahat ng nasa listahan na present na ni-reveal nila ay puro involved sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kaya doon na nagdududa ang taong bayan. Mukhang sinisiraan or character assassination lang to ng mga nagsusulong ng impeachment ni BP Sara Duterte. Oh, kasi magtataka ka talaga, no? Ang tagal-tagal na itong mga 18 basurero na to. Bakit ngayon lang nila binanggit yung 18 prosecutor na yun? Oo. Ayun mga tatay yung prosecutor sa impeachment trial. Sinama na nila, no? Oo. Ngayon, Demolition job. ang sabi nga kasi, binibira itong 18 na to para masira yung credibility nila kasi sila yung tatayo sa impeachment, laban sa impeachment ni BP Sara. Pero binigiba na talaga. Valerista, sa totoo lang, silang sumisira sa sarili nilang kredibilidad Wala namang correct. credibility. Wala namang in the first place, wala talagang kredibilidad. Sa umpisang mga kwento pa lang, Oo. talagang fantastic yung mga kwento, di ba? Oh. Physically improbable, physically impossible, logistically, lahat imposible, Mm. di ba? Na imagine, mga kayayang ka-BBM, 800 billion mahigit ang pinag-uusapan, diniliver nila. Ilang truck Kinumpute na natin dati yan. Kapag ganun ang ginawa nila, ilang libong araw na ginagawa nila yung pagde-deliver. At yung 800 billion,
siguro one-third na yan ng one-third or one-fourth na ng pera na in circulation sa buong Pilipinas. Pwede bang magkaroon ng concentration sa iisa o dalawang tao ang pera ng Pilipinas? Imposible. Napaka-imposible po. Kaya talagang outrageous, fantastic, talagang illogical, no, improbable, impossible, lahat ng Hindi mga kaya, sinasabi sir? nitong mga 18 cargadores na to. Hindi yan nare-realize sila Alan Peter Cayetano kasi hanggang ngayon kinakagat pa rin nila yung kwento na yan eh. Oo, Di ba alam mo nakakapagtaka eh? bakit? Alam mo bakit? Kailangan nilang pangatawanan eh. Ano to eh, battle of narratives na to eh. Ah. Correct. Kailangan nilang magkaroon ng mga gulat factor, kailangan nilang yung magtaong bayan ba, especially yung di mga nag-iisip, yung mga vulnerable, yung madaling mapaniwala, madaling mauto, na makuha agad nila. Diba? Kasi mas marami talaga yung mga medyo nasa laylayan. Hindi nila naiintindihan. Hindi masyadong nakakaintindi mga tungkol sa mga ganitong bagay. Sino ba nakakaintindi ng accounting o ng math tungkol sa pera? Diba? Ako nga sa mga kapitbahay ko. Magpo-post ako sa Facebook ko, sabi ko pag kayo yung inamin nila kay Loren Legarda, yung inabsuelto nila, nag-post ako, pag kayo naniwala pa rin kayo rito ha, latak na kayo ng lipunan talaga. Pero ang balita ko pre, papalitan daw tong 18 Marites. May niluluto sila, mga dating dishonorably discharged din. 14 naman daw. Oh, So, anong mga pasabog yun? ang narrative kasi nila ngayon, wala na eh. Sirang-sira na. Unang-una, walang credibility, lalo pang bumagsak yung tiwala ng taong bayan dito sa 18 Marites. Kaya papalitan na nila yan. Oh. Kumbaga, si Mike Defensor, di ba, talent producer yan eh. Okay, tapos na kayo, magpahinga na kayo, mailalabas kami mga bago. Panibago naman yan. Panibago naman. Baka sakaling maging okay na yung script. Correct. Ngayon, Maging nare-rehearse na. consistent na. Nare-rehearse na nila. Kasi may mga nagpano na eh. Baka nagpa-practice na. Nagpa-practice na. Nagre-rehearsal na yan. May mga papitik na sila na lalabas daw. Pero magtataka ka, para sila ng kwento. Si Marcoleta, sabi ni Marcoleta, walang kukurap. Oh. Di ba? Dati rin ang sinasabi ni Franco Mabanta, parang ito na yung pinakamalakas na pasabog. Pero pagdating ng actual, watusi pala. Di ba? Oh. So baka yung sinasabi nila ngayon na itong 14 na to, panibago na naman yan, baka same old recycled scripts na naman yan. By the way, panirista ka copy, kailangan natin mabanggit sa taong bayan yung hindi mga nakakaalam o hindi nakapanood ng Senate investigation. Out of 18 cargadores, 12 po doon yung dishonorably discharged. Ibig sabihin, tinanggal ng hindi magandang dahilan. No? Etong 12. Oo. 3 lang ang tunay na nakapagretiro o na honorably discharged. Honorably resigned or retired yan sa 18 na yan. At yung 3 ay talagang Reservist hindi lang. Marines. Reservist Talaga lang. Service nagpapanggap lang, lang o reservist lang. No? So, imagine, 12 plus 3, 15 out of 18 hindi na talaga Marines na matatawag. Pero tingnan mo tingnan mo yung mga DDS Alam na nila na puro kalokohan lang yung sinasabi ng Marines, alam nila. At nakikitang-kita sa kilos ng Marines na talaga nagsisinungaling yung mga sinasabi nila. Pero yung mga DDS na nasa labas ng Senado, parang handa na talaga makipag-away Para lang ipagtanggol itong mga 18 kolokoy na to Naging violent na, no? Oo, meron pa sila ron. Yung ano ba yun? Ataol. Nag-set up sila dyan ng lamay. Sabi ko, nagpa-practice na yata itong mga to alam mo kung panirista, parang ito kasing grupo ni BP Sara Duterte. Basta yung the whole cabal ng BP Sara Duterte, mga DDS, lahat na sila. No? Kapit sa patalim na to eh. Lahat ng pwede nilang magawa. No? Lahat ng pwede nilang maisip para ma-destabilize yung gobyerno o ma-try na mapababa si BBM sa pwesto, whether it's violent or not, no? Gagawin na nila eh. No? At saka, kaya nga yan, meron panibago na naman sinasabi na 14 Marines na naman daw, 14 bodyguards. Tapos after 14, meron naman 7 daw. No? So, talagang hindi sila titigil hanggat hindi tutupad ang kanilang objectives. Alam mo, naaawa lang ako rito sa 18 basurero na to. Bakit? Kasi inuulan sila ngayon ng kaso. Correct. Ang matindi pa dyan, alam naman nila na hindi makakaupo si Sara at may-impeach yan, Paano na lang pag na-impeach si Sara? Sino na magtatanggol sa kanila? Iiwanan ni Mike Defensor yan para mga basahan lang yan. Pati yung abogadong paligod na ngayon, sigurado iiwan yan. Kawawa yan. Kasi diba? sana ito pa rin yung pangako na 5 million. Kasi sabi ng NBI, 5 million pesos daw. Mo naman yun. Kada isa. Ka. Pero ang sabi nga ng isang miyembro nila na kumalas na, no, 350,000 lang, ginawa pang installment. So kung may 350,000 kasi let's assume 1 million na yan, sa dami ng kaso, pang piyansa pa lang yan, ilang counts ng cyber libel yan. At saka ikamamatay nila yung stress niyan. Correct, sa dami ng nagkaso. Hindi lang mga pipitsugin mga nagkaso.
Oh, Mga politiko, lahat may sinasabi. kapangyarihan, lahat may pera, lahat may magagaling na abogado. Oo. At para patunayan yung kanilang libelous statements, napakadali. Oo. Dahil talagang libelous. Oo. No? Lalo yung kay Erwin Tulfo, no? Correct. Lahat sila. No? Kanina nga lang, bago tayo mag-podcast, meron na palang final si Deputy Speaker Janet Janet Garin. Garin. Ganun? Cyber libel naman. Dagdag na naman yun. Bukod pa kay Abante kahapon. Oo, Si Dagdag- Erwin Tulfo, nagsampa rin. Mahigit 10 powerful individuals, public officials ang palagay ko magsasampa na o nagsampa na ng kaso laban sa 18 kargadors na to. Eh ngayon, kapag medyo nawala na yung press o nawala na yung media sa kanilang buhay, saan sila yung Dead pupulutin? ba sila dyan? Oo, Sa kangkungan pupulutin itong mga to. Kasi, tingnan mo At kaya, tama ka, iiwan to ng mga politikong gumagamit sa kanila sa next ngayon. month, July, impeach na to si Sara. Hindi to abutin September, October. Bagay sana. Oo. Kasi tingin ko, resume ni BBM yan eh. May impeach to si Sara. O paano na yan? Kapag na-impeach na, wala na yung paglalaban yung mga bugok na to. O paano na? Kaya yung Diba? yung mga kamag-anak ng 18 Marites, no, kung may isa kayong kuya nyo yan, tito ninyo yan, kausapin Kapatid, ninyo. kausapin nyo. Pansinin ninyo yung Kamag-anak. sitwasyon. Oo. Hindi naman si Mike Defensor yung kinakasuhan. Hindi si Attorney Baligod yung kinakasuhan. Kayo yung kinakasuhan. Kayo yung nakafronta dyan. Oo. At the end of the day, kayo din yung iiwanan dyan. Kayo din yung makukulong. Oo. Sigurado. Ay, gusto kong pansinin ang nakakapagtaka at nakakatawang sitwasyon. Sa mga Senate hearings or Congress hearings, no, ang abogado ng mga principals, and in this case, 18 kargadors, ang abogado nila si Baligod, hindi pinagsasalita. Nasa Correct. likod lang. Correct. Kapag may tatanong lang sila, dun lang. Pero never umupo sa main row ng Parang si Gutesa. ng mga resource persons para magsalita. Etong ginawa nila Marcoleta, Pia Cayetano nung kanilang sariling Moro-Moro hearings, di ba? Si Baligod ang mismo Naka-front. Naka-front. at lahat na siya na yung tagasagot. No? Kabisado din, no? Hindi na yung mga Marines, no? So, ibig sabihin, no, part talaga siya ng scriptwriters. Correct. Mas Oo. kabisado niya pa Mas yung kabisado script, niya yung script eh. Kaya siya na yung sumasagot. Kasi No? tingnan mo Violation ng rules yan ng Senate or Ba't Congress. hindi alam ni Marcoleta? Akala ko ba magalis siya sa rules? Wigi. Ang gulo mo kasi. Pero tingnan nyo ang layo nila ang layo nila kay Madriaga, di ba? Correct. Si Madriaga nung umarap sa Kongreso, tinatanong siya, talagang siya yung sumasagot. Siya. Hindi siya tinuturuan ng abogado. Walang nasa likod, abogado. diba? Ang kabisado niya Siya yung nangyari. sumasagot. Kasi bakit? Hindi siya nagsisinungaling. Kahit anong itanong sa kanya, kahit paikot-ikutin siya, alam niya yung pasikot-sikot kasi lahat nangyaring totoo. Eh doon sa 18 na bugok, di ba? Hmm. Iba-iba yung sinasabi. Ang sinasabi ng ombudsman din dyan eh. Yung iPhone 16 daw yun. iPhone 16e. 2024. 2025 lang lumabas yun. Lumabas May 2025. Oy, kausap natin si General Diba? Victoria kahapon. Alam natin yung totoo Alam namin dyan. yung totoo dyan. Alam namin Ikwento totoo. mo. Hindi, wag. Hayaan mo na si General Torre Alam natin na totoo. Hayaan mo na si General Torre magkwento sa Senado. Kasi sabi Time nga travel. niya kahapon eh. Yeah, sige pare. Hinihintay ko lang ipatawag ako ng Senado. Ako sasagot dyan sa paratang ng 18 basurero na yan. O kasi dinadawit din siya eh, no? Oo. Allegedly, Eh, daw ang kumakausap sa Hindi mo kanila. masisi. Sikat eh. Sa bagay. Sinisira eh. Diba? Shout out kay Chairman Erwin Tulfo. Paki-invite po si Gerald Torre. Nakausap namin, nakakwentuhan namin kahapon at maganda yung kanyang i-reveal. Kapag ipinatawag niyo po siya to testify tungkol sa sinasabi nitong 18 basureros na to o cargadores na to. Pag in-invite niyo po si General Torre, sama niyo na kaming lima doon sa plenary. Pwede. I-mention ko lang, baka makalimutan, no? Yung sinasabi rin ng ombudsman, kasi itong 18 na to, dapat may personal knowledge sila doon sa sitwasyon kasi sila nakapirma sa affidavit. Yung mga pictures kasi na kinuha nila, na ipresenta nila, hindi pala galing sa kanila. So definitely, hindi sila yung kumuha, wala silang personal knowledge yung sa sitwasyon na yan. Kaya ang hinihingi ng ombudsman, individual yung inyong affidavit. Hindi pwedeng chorus na kayo 18 na witness nyo yung specific situation, pare-parehas kayo nasasabihin. Alam mo Yun ka, ang problema. bakit hindi sila makabigay ng individual na affidavit? Basic na basic yun eh. Diba? Bakit kaya? Ikaw, Yam, sa tingin mo? Lalabas na tama si NBI Director Melvin Matibag na ang totoo dyan, konti lang ang nalalaman nila individually. Kaya kailangan nilang collective tawag dito affidavit para pagduktong-duktungin lang ang kanilang mga istorya, no? At So, para makagawa ng isang So pag individual, malamang sa alamang, mawawala sa script. mawawala sa script. In fact, nung ginawa nga nilang individual, no?
napilitan na lang yung 13 na hindi pumirma eh. No? Sa utos ni Atty. Baligod na wag nang pirmahan. Kaya 5 lang nakapirma. Maski yung Tapos, interview. gaya nga ng kwento ni Director Matibag, no? Sa mga pumirma, wala sila talaga halos na personal knowledge eh. Correct. Hindi nila alam yung laman ng maleta eh. Maski yung interview ng NBI, di ba? Ayaw nila na individually gagawin yung interview. Gusto nila sa group eh. Oh, Pinipigilan ng abogado nila. So may tinatago kasi kung witness ka talaga, kahit At paikot-ikutin bago ka. ko pala makalimutan, sinabi rin ni NBI Director Matibag na nirelax na nga nila yung kanilang rules. Correct. Hindi na correct. certainty of conviction ang gusto nila makita sa testimony or sa affidavit ng 18 basurero. So, kahit ano lang probable cause or prima facie evidence, no? I-relax na nga. Hindi na nga yung ano ng DOJ, yung requirement ng DOJ. Pero kahit doon pa lang sa prima facie, sa probable cause, hindi Wala tatatak talaga. eh. Hindi tatayo eh. Kaya talagang walang pwedeng tibay na maasahan sa gusto ng mga DDS o sa kampo ng mga Duterte na kasuhan yung mga sinasabi nila mga pangalan. pero sa tingin nyo, yung pagdawit nila doon sa 18 prosecutor, mabibigat din yun. Lahat may maleta. Diba? Ano sa tingin nyo, naapektuhan ba yung kredibilidad ng mga mahuhusay na mga 18 ng mga prosecutor na yun? Hindi. Ako rin, Hindi Ano nila yan eh? ininda, hindi nila ininda. Ano yun, expected na yan. Expected na yan. Kasi kung tatayo kang prosecutor, definitely yung character assassination, kumbaga basic na yan eh. So maglalabas at maglalabas siya ng mga lumang pictures, lumang videos ng mga kasiraan ng prosecutor. Kasi pag na-weaken na yung credibility, yung integrity ng prosecutor na yan, gagawa ng narrative yun sa mga tao nanonood, hindi yan credible kasi may ganyang issue yan eh. Diba? Hindi natin dapat paniwalaan yan. Gawa-gawa lang yan kasi noon eh. May ganyang issue yan eh. So ano to eh. Sa communication, tawag natin dyan, pinaprime nila yung taong bayan eh. Na pinaprime na masama itong tao na to, itong prosecutor na yan. Pag tumayo yan, huwag niyong paniwalaan. Ako sa tingin ko, mas magiging mataas pa yung credibility nila or integrity nila dahil ang daling patunayan na hindi totoo yung sinasabi ng 18 basureros. No? Masyadong malalim at madami ang butas sa kanilang testimonya na kahit sino, kahit hindi abogado, kahit tayong ordinaryong mga tao, kaya nating i-debunk, kaya nating Correct. ibasura yung kanilang narrative, yung kanilang kwento, yung kanilang script. Yung kay Laila de Lima lang eh, di ba? Isa sa prosecutor, si Laila de Lima. O paano nakatanggap ng maleta? Nakakulong siya. Di ba si Father Flavi? Ano raw paliwanag nila ron? Di kasi daw ngayon, nung ginagawa nila yung affidavit, incumbent na kongresista si Laila de Lima. So, out of courtesy daw, kaya nilagyan nila ng Congress. Congress o Laila de Lima. Pag naniwala ka rin, tanga ka talaga, no? Si Tito Sen. Di Diba? ba? Dating Senate President Tito Soto, no? Hindi niya ayaw niya na i-dignify yung accusation sa kanya because yung sinasabi nilang pangalan na Si Mark. yung bagman niya daw, yung tumatanggap daw ng kanyang maleta ay patay na 2015 pa. Hindi kaya nila na-research ni Atty. Baluga na yan? Hindi niya na-research. Hindi nga yun eh. Kaya ang ginagawa nila, may maisip lang silang mga na mga pangalan na pwedeng ma-associate doon sa mga taong inaakusahan nila, yun ang ginagamit nila. Siguro, alam nila na itong EA talaga ni Tito Sen ay si Mark, no? Alam niya nila Baligod, alam kunyari nila Mark Defensor, yung gumagawa ng script or yung director ng 18 Basureros to yan. Pero hindi nila alam na may nangyari na pala doon sa tao. Patay na pala. Di ba? Inassume lang nila. Inassume lang nila na yun. Kaya madaling magbanggit kasi ng mga pangalan. Kasi sa totoo lang, napakabilis yung patunayan yan eh. Kung totoo yung sinasabi ng 18 Marites, kalkalin ninyo, sa dinami-dami ng tao na yan, kahit isang CCTV footage lang, di ba? May mga establishments na nakatabi yan, makakuha kayo ng footage na nag-deliver sa CCTV kayo. So, anong palusot nila doon sa patay na yung Mark? Wala mo. Hindi nila sinagot, no? Hindi na. Kasi paano mo sasagutin yun? At ito pa Diba? sabi ni Director Matibag, mag-present kayo sa amin ng mga pictures man lang, ebidensya. Ni isa walang may pakita. Hindi sila kumuha sa ChatGPT, hindi sila naka-premium. Hindi, ang sinad sa kanila, kasamahan daw nila, pero not under oath. Yung mga pictures na presenta nila, tang masaklap, panahon pa ni Lord Velasco, panahon pa ni Digong, yung ibang pictures doon. Ayun, baka naman doon kasi talaga nagsimula. Diba? Ngayon, eto, isa pang mainit na usapin dito sa sa Senado pa rin tayo, ha? Napakagulo pa rin. Pero parang itong si Alan Cayetano, parang gusto na ng kapayapaan. Kasi nag-offer na siya. Nag-offer na siya kay... I don't think so. Nag-offer na siya kay Senator Gatchalian na interim. Parang dalawa na lang sila. Parang pantay na sila ng kapangyarihan. Kapag gaya niya, magpapasahod sa Senado. Pareho sila pipirma para maka-withdraw sa land bank.
Halimbawa, may pabibilihing mga gamit, pareho silang pipirma. Kaso, dinaliwala ni Gatchalian. Kasi paniwala ni Gatchalian, siya talaga ang legit dahil siya ang kinikilala ng Malacanang at saka ng Etsuara at ng iba pang mga institusyon. Correct. At si Cayetano, hindi pinansin yung offer niya kasi hindi nga naman talaga papansinin kasi hindi naman na talaga siya yung Senate President. Tama. Anong basa? Ano yan eh? Una, checkmate na si Cayetano. Huwag na siyang kapit tuko. Kailangan niyang tanggapin sa sarili niya. Hindi ako nagsasabi dyan, ha? Baka puntahan si Paler eh. Si Paleris na po kasi taga-Tagig. Baka mapatawag ng mga Cayetano, kaya medyo umiiwas magsalita ng maahang na salita. Ako na lang magsabi. Kaya kami na lang ni Kakopi magsasalita para sa kanya. Sige, unang-una, checkmate ka na, Cayetano. Tapos ka na eh. Ikaw yung pinaka mabilis na naging Senate President na palpak at Siya ba? pinakamagulo na Senado. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ikaw ang pinakawalang kwentang Senate President. Unang-una, bakit ididiin mo pa yung sarili mo na magiging parte ka ng signatory? Di dalawa pa kayo. Bakante na nga yung posisyon ng Senate President eh. Bakit i-epal ka pa, di ba? Senate President pro tempore, si Win Gatchalian, at siya ang may operational control. Mismong Land Bank of the Philippines, yung pirma niya sa pasweldo, sa payables, nire-recognize na. Ikaw, nobody ka na lang dyan. Senador ka na lang. Wala ka ng kapangyarihan. Ito, Kakopi, Palerista, para sa akin, si Alan Peter Cayetano ang hindi lang shortest Senate President, kundi worst Senate President of the universe. So, ibig sabihin, lahat ng Senate President sa buong universe, ito si Alan Peter Cayetano. No? Talagang kakaiba talaga to. Kakaiba. No? Yung ginawa niya sa House of Representatives noong 2020, yung pag hindi niya pagsunod sa gentleman's agreement with Speaker Lord Alex Lord Velasco, no? Dinala pa sa Senado. Dumi talaga eh, no? Dinala sa Senado, hindi nahihiya. Di ba? At nung isang araw, nakakatawa. Ano ba yun? Ako, Palerista sa isang araw. Merong event. Kasama PCCI, yung PCCI. PCCI event, di ba? Philippine Chamber of Commerce and Industry. Andyan yung mga, yung mayayaman yung mga tao niyan. Mga Chinese Filipinos sa mayayaman. Oh. Andyan yung mga ambassador, representatives ng Chinese Embassy. Tapos katabi ng ambassador ng Chinese Embassy, si Alan Peter Cayetano, lumapit kay First Lady. Nandun? Oo, lumapit. Umagaw ng pwesto at may bubulong-bulong. Ano kaya binulong? Ayun. Ano sabi ni Yusek Claire Castro? Friendly talks. Friendly talks. Or bakit nagpapalakas? Di ba, binabanatan niya yung Malacanang. Hindi, before that, di ba binabanatan niya si PBBM? Wag lang. Sandro Marcos, umaga lang yung binabanatan. Tapos, pagdating ng gabi, bubulong-bulong kay First Lady, nakala mo bubuyog na di mo malaman, no? Baka sabi, walang personal. Sorry. Basta si Cayetano, yung bibig niya, dinikit niya talaga sa tenga at sa pisngi. Paano kung mabaho yung hininga mo, di ba? Oo nga. Wala ba sa camera? Kita talaga. Wala It's also kay First Lady. Walang protocol eh. Si First Lady, common ano naman yan, dissenting tao. Siyempre, hindi naman siya pwedeng bastusin. O issue. Hindi siya gumawa ng issue eh. Wala, hindi niya ginawa yun. Pag sa'yo yun, bumulong ng ganon. Kung ako yun, kasi si First Lady, syempre, very gentle, very yan eh, prim and proper. Alta yan eh, prim and proper, no? So, pinabayaan niya lang, nakinig lang siya, tingin pa, nanonood pa rin siya sa kung ano nangyayari. Pero nasaktan siguro, kasi paminsan-minsan sumasagot. Nasaktan yung mga DDS, kasi nung pinost natin yan, di talaga sila makapaniwala. Sabi nila, AI daw. Sabi nila, AI yung video na yan, edited yung pictures, luma na yung pictures, di nila matanggap na, kasi parang lumalabas, nag-traitor na naman si Cayetano eh. Parang hinihilot niya yung kanyang posisyon eh. Kasi si First Lady daw ang president eh. Sabi nila. Hindi siya magta-traitor si Cayetano. Palerista, alam na alam ni Palerista to dahil taga-Tagig to. Yung kapatid nga, ano bang ginawa sa kapatid, di ba? Correct. Ano ba naman? Hindi ba nababalitaan yung nangyari dyan sa magkakapatid na yan? Tapos magtataka kayo mga DDS, tatraidorin kayo ni Cayetano naman. Alam naman ng buong mundo yan, yung nangyari sa magkapatid sa Tagig. Alam nila yan. Kayo mga DDS, ginagamit lang din kayo ni Cayetano kasi may ambition pa rin yun maging Vice President eh. Diba? So ingat-ingat kayo dyan. Gusto kasi ni Cayetano, gusto niya magkaroon ng dual signatory. O saan nyo ba narinig yan? Dual signatory mechanism. No? Ibig sabihin po, lahat ng mga official documents ng Senado, yung pag-i-issue nga lang ng advisory na walang pasok, work from home, nag-issue na si Win Gatchalian, nag-issue pa rin siya. Di ba? Ang gulo na yan. Doon sa dual signatory mechanism o scheme na gusto ni Cayetano, pag-issue ka ng cheque, 2 pirma, pwede ba yun? Pwede at some point, yes, inaalaw ng bangko. Kontrata, vouchers,
disbursement at personnel actions ay kailangan pirmahan pareho ng kasalukuyang nakaupo. Yung side ni Gatchalian at side ni Cayetano. Ang gulo lalo. Oh, pero mabuti hindi pumayag si Gatchalian. Kasi Hindi papayag yan. tiwala si Alam mo Gatchalian bakit, na ano eh. Clarissa? Bakit? Sige, tanong yan. Bakit yan? Bakit? Kasi si Cayetano, at this point in time, wala na siyang leverage to negotiate Exactly. or makuha yung kung anong gusto niya. Correct. Dahil, bakit? Si Wing Gatchalian na recognize sa Malacanang, maaga pa lang. Oh. Kinabukasan pa lang. O nung gabi pa nga lang na naging ano siya, speaker pro tempore, di ba? Siya din nire-recognize ng Kamara. In fact, siya yung sinulatan ng House Speaker. Correct. Di ba? Tungkol sa, di ba, merong pinadalang letter sa Senado. Pangatlo, sa land bank na, sinasabi mo, sa mga bangko, sa mga transaction, financial transactions, si Wing Gatchalian ang nire-recognize. So, pagdating sa punto na yon, de facto, hindi na lang formalized, pero de facto siya na Senate President sa totoo lang. At saka hindi lang yan, Diba? Yama. Siya Hindi lang na, yan, de facto, hindi lang yan. Senate President. Pati yung pambansang aw-aw. Sino Si pa ba sa Nibiste. Buti na mo yan, Ang buti. kinikilala si Erwin Tulfo, hindi yung kay Pia Cayetano. Diba? BRT. Parang binastos yung nanay Oo, naman diba? ng sobra, no? Diba? Bakit? Hindi kaya sila nag-uusap niyan, no? Hindi, biro mo, palirista. Naglabas pa si Lauren Ligarda ng Nung video. pabida-bida niya, no? Pabida video. Yung video Oh, message pabida-bida niya nga niya, kung bakit pabida-bida. legal na sila Sila pa rin pa rin. ang nakapwesto sa Senado at illegal yung ginawa Ginawa. nila Wing Gatchalian, no? Tapos, wala Kinabukasan. pang 24 hours, yung anak sumulat kay Erwin Tulfo at nag-o-offer ng kanyang testimony or nalalaman. Eh, bakit hindi? Ibig sabihin, nire-recognize siya si Erwin Tulfo as Blue Ribbon Committee Chairman at, At hindi hindi na itong si yung- Pia Cayetano and Marcoleta. Meron pa isa, sir. Meron pa isa ngayon. Kasi pinapakalat ng mga DDS na hindi valid yung quorum na nagawa noong June 3 session. Kasi merong ruling ang Korte Suprema patungkol doon sa petisyon ng isang teacher. Pwede ba natin, sir, paliwanag yan? No, Kung, sige, paliwanag mo. ang nangyari kasi dyan, may nagpetisyon tong isang guro dyan sa Korte Suprema at pinapadeklara niya na valid itong naging quorum noong June 3 kung saan po dineklara na bakante lahat ng posisyon. Pero ang dinesisyonan lang po ng Korte Suprema dyan, yung kakulangan ng legal standing o kumbaga pinagsasandalan ng mga legal basis o mga batayan, kaya binasura po yung petisyon na yan ng isang guro. Wala pong sinasabi ang Korte Suprema na illegal yung quorum. Wala pong ganyang petisyon. So kasi yan ang ina-highlight ng mga DDS na kumakampi na daw po sa grupo nila Cayetano itong desisyon ng Korte Suprema. Tama. Basta tayo comment, Lord. Basta tayo comment. Oo, daming comments. Oy, Oy, salamat po sa dami, mga nanonood. 1,000 concurrent viewers, so 1,700. 1723. Salamat salamat nako. O yan, si Eileen Drinon 106 yan. Drinong, hello, first time watching you guys live. Greetings from Florida. Ay, salamat po ma'am. Shout out. Bagong ano ka namin, viewer. Manood ka po palagi. Opo. Lex. Next, si Juma Ragma 7753, tama po sabi niya. Win acting SP Cayetano overacting. SP, correct. Overacting SP. Yan, sabi ni Aida Kapa. Yan. Bogus na si Alan ayon sa mga eksperto sa batas. Wala nang bisa ang pagka SP niya, SP. SP niya. Di niya tinanggap na di siya ang SP. Ibig sabihin, yung ugok na Petrang Kabayo na yan. Yan. Oy, Petrang Kabayo daw. Sa akin pala dapat yung comment. Sa'yo pa. Parang tumawag sa kanya, Petra, si NBI Director Matibag. Matibag. O yan. The worst traitor SP in the universe. So throw Ito him si, out of any Lito worst Carillo. Matagal lang loyalista. Uhaw na uhaw sa recognition si Cayetano. Correct, sabik na sabik. Gusto maging Vice President. Totoo. Oo. Next, Lex. Lanor Ranay, good evening sa mga tatlong gwapong ka-BBM, lalo na kay Yayam. Yaks! Dagdag mo lang ate, sir eh. Dagdag ko lang yun. Dagdag ko lang yun. Ano daw, si Lanor Ranay, gwapong ka-BBM. Edwin Lagumbay, 5573, kapal talaga ng mukha ni Mr. 10K. Pati magkapatid na yan. Pag makita ko yan, sasapakin ko agad. Bawal po yan, ha? Anyway, si Erwin Tulfo, binawi niya yung pangingiwelyo kasi ang becoming niya na. Hindi, understood naman kaya Tulfo. Matapang kasi talaga yan eh. Teka, shoutout sa kaibigan ko, Elena Elarde, galing sa Yan. sa Hong Kong. Hello, Elena. Marco Odlado. Yan. Odlabo. 18 mali-maling tanga with attorney Balibag. Yan. May 14 morons pa. Yan. 7 idiots pa daw sila. Ang gaganda. Wala naman Pangalan, nila. Ito si regular viewer natin since the beginning. May 57
Higit 50 episodes na, no? Pero nanonood pa rin siya. Maria Estrella Platetti oo, from Oo. Illinois, USA. No? Nagsisend pa ng stars lagi yan si Ma'am Watching Maria. from Chicago, Illinois. salamat God po, bless. Mama. Salamat, Loyal Mama. ka. Salamat. Ayan. Si Rodel Dalit 6931. Tanggapin kaya si Padilla ni Gatchalian? Ay, ako, wag na siya lumipat. Mahaluan ng bulok na kamatis yung majority. Pero binoto natin yan. Ito si ano lang, quick comment lang si Robin Hood, di niya na alam kung anong tamang gawin, ano? Oo. Kung anong tama na dapat niyang kilos at asal. Sa pagpapakaaso niya. Bobo nga ni. Pagpapakaaso niya Kung sa ano nung Duterte. ginagawa, di ba? Wala eh. Wala. Sayang, binoto natin yan eh. Kasalanan natin. Binoto mo ba yun? Hoy, meron tayong viewer from Turkey. Watching you, idol. Yildiz. Mukhang Nakapag-asawa lang pag-aasawa ng Turkish. Ma'am, hello. Sige, pasok yan. Okay. Mga kabibin, mga kayayam, no? Ang susunod na segment po natin, yung first, part ng ating second segment ay yung Yayam's editorial. Gusto ko po panoorin niyo po to dahil dito po sinasabi ko kung gaano kaganda ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung gaano siya kagaling, no, kahusay mag-respond sa mga natural calamities katulad po na nangyaring earthquake sa Sarangani. Pakinggan nyo po at kung magustuhan nyo, pakishare nyo na rin po itong ating podcast na ito. Yayam, andito na naman po tayo sa ating Yayam's editorial. Pero bago yan, pakifollow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ang titulo ng ating editorial ngayon ay Standard. Sa politika, halos lahat pwedeng pag-awayan. Maaring magkaiba ang pananaw sa ekonomiya, foreign policy, impeachment, o maging sa mga personalidad na nasa gobyerno. Ngunit may isang aspeto ng pamamahala na bihirang magsinungaling. Disaster response. Kapag lumindol, walang pakialam ang tao kung sino ang pula, dilaw, pink, berde o DDS. Kapag bumaha, walang interes ang mga biktima sa mga awayan sa social media. Kapag may tsunami warning, wala nang oras para sa political messaging. Ang tanong ng bawat pamilya ay pareho lamang. Nasaan ang gobyerno? May darating bang tulong? May kumikilos ba? Kaya naman ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong nakarang araw ay nagsilbing panibagong pagsusulit para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At gaya ng ilang beses na nating nakita sa nakarang mga taon, agad na umandar ang buong machinery ng gobyerno. Hindi pa man kumpleto ang mga ulat mula sa mga apektadong lugar, ay naka-alerto na agad ang mga pangunahing ahensya. Naglabas na ng direktiba ang Pangulo. Gumalaw na ang Office of Civil Defense at NDRRMC. Naghanda na ang DSWD ng relief operations. Naka-standby na ang DPWH para sa mga posibleng nasira kalsada at infrastruktura. Nakahanda na rin ang DOH para sa agarang medical response. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito simpleng pagkakataon lamang. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong uri ng koordinasyon sa iba't ibang sakuna, nagsisimula kang mapagtanto na may sistemang gumagana sa likod nito. Ang mahusay na disaster response ay hindi bunga ng swerte. Ito ay bunga ng malinaw na liderato, maayos na koordinasyon at isang gobyernong alam kung anong gagawin bago pa man mangyari ang sakuna. Sa aking pananaw, ito ang isa sa mga pinaka-underrated na tagumpay ng Administrasyong Marcos. Madalas nakatuon ang atensyon sa mga expressway, airport, tulay at iba pang malalaking proyekto. Ngunit sa panahon ng sakuna, walang saysay ang anumang infrastruktura kung hindi marunong kumilos ang gobyerno sa oras ng pangangailangan. Ang pinakamagandang tulay o paliparan ay hindi sapat kung mabibigo ang Estado na protektahan ang mga mamayan kapag dumating ang crisis. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang sistema. Walang bansang may perpektong disaster response. Kahit ang mga mayayamang bansa ay nakakaranas din ng pagkukulang kapag naharap sa malalaking kalamidad. Ngunit ang mahalaga ay kung gaano kabilis nakaka-recover ang gobyerno at kung gaano ka-epektibong napaparating ang tulong sa mga nangangailangan. Sa aspetong ito, mahirap itanggi na malaki na ang naging pag-unlad. Marahil ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkawala ng dating pakiramdam ng kalituhan sa mga unang oras ng sakuna. Dati, isa ito sa mga
Karaniwang tanong tuwing kalamidad, nasaan ang gobyerno? Minsan oras ang binibilang, minsan araw. At kung minsan, huli na ang tulong para sa ilan. Kaya mahalagang kilalanin ang pagbabago kapag ito ay nangyayari. Sa mga nakaraang taon, mas madalas nating makita na habang nagpapatuloy pa lamang ang assessment, ay nasa ground na rin ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. At iyan ang tunay na sukatan ng preparedness. Hindi kung gaano kaganda ang mga press conference, hindi kung gaano karami ang social media post, hindi kung gaano kahaba ang mga talumpati. Ang tunay na sukatan ay kung gaano kabilis nakakarating ang tulong sa taong nawalan ng bahay, sa pamilyang lumikas, sa komunidad na naputulan ng kuryente, at sa mga mamamayang nangangailangan ng agarang tulong. Sa huli, ang isang lindol ay hindi pumipili ng biktima. Ang bagyo ay walang kinikilalang partido. Ang baha ay hindi nagtatanong kung sino ang binoto mo noong eleksyon. Kaya ang inaasahan ng taong bayan ay isang gobyernong handang kumilos para sa lahat. At sa bawat kalamidad na dumarating, tila lalo lamang pinatutunayan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang organisado, maagap at epektibong disaster response ay hindi na dapat maging exception. Dapat itong maging standard. Sapagkat sa dulo ng lahat ng debate sa politika, may isang bagay na hindi kayang pekiin ng kahit sinong administrasyon. Resulta. Maaring pagtalunan ng mga survey, maaring questionin ang mga pahayag, maaring magkaibang pananaw sa mga pulisiya. Ngunit kapag dumating ang lindol, bagyo, baha o anumang sakuna, ang resulta ay nasusukat hindi sa dami ng salita, kundi sa dami ng buhay na napoprotektahan, pamilyang natutulungan, at komunidad na mabilis nakakabangon. Kung may isang pamantayang unti-unting naitatag ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ay ang paniniwalang sa panahon ng sakuna, ang gobyerno ay hindi dapat hinahanap. Dapat naroroon na ito. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana nagustuhan nyo. Kung meron po kayo suggestion, comments o questions, pakilagay lang po sa ating comment section. Bago ako matapos, pakifollow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Maraming salamat po at sa ulitin. Ako muna, mauna muna ako pre ha. Yung term na underrated na efforts ng gobyerno, yung disaster response. Kasi totoo yan ha, hindi man nabibigyan ng higit na pansin yung disaster efforts, no? Pero makikita mo na walang tao na nagrereklamo hindi kami nabigyan ng relief, hindi kami natulungan. Ito lang yung earthquake lang dyan sa Sarangani, dyan sa General Santos City. A few hours after mangyari mismo. Nandun na agad Lumipad sila. na agad. Andun Si yung DOH mga- andun na. Mga key At may mga secretaries. ayuda na doon. May ayuda mga na. relief goods na. Kasi preposition na, si Secretary Vince, andun na lahat. At yung tulay na nasira, agad-agad, nakukumpuni agad. Dati merong mga pag-ating may sakuna, merong mga hashtag na Nasaan? nag-viral. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang gobyerno? Okay, yun, nasa na Duterte. Ngayon, Sa China. Nasa China tahig. di ba? Ngayon wala na. Ganun eh. Correct. Talagang napakabilis mag-respond ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At talagang kitang-kita yan. At ang problema, kitang-kita natin pero hindi natin binabanggit. Ito ha. Kaya kailangan kong gawan ng editorial. Ito mga kababayan ha. Itong pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno natin, hindi na tayo nakarinig nung nasirang ayuda. Hindi na tayo nakarinig nung nasirang mga relief goods at itinatapon na lang kasi expired na o nabulok na. Alam nyo kung bakit? Kasi habang pagkatapos pa lang nung dilubyo, ando doon na pinamimigay na sa tao. Hindi na kailangan pa ng lista-lista para makakuha ng lugaw gaya nung sa OVP. Hindi na kailangan kung ano-ano pa palakasan para makakain sila. Kapag katapos ng dilubyo, ang DSWD ay nandiyan na kaagad dahil may mga naka-ready ng ano ba yun? Relief pack. DSWD box. At ano sa PCSO? Charity box. Timba. Diba? At hindi lang yun, pati pera. O pera. Nakikita natin yan sa mga binabalita araw-araw ng mga media na namimigay na ng mga ayuda kahit katatapos pa lamang ng dilubyo. At ngayon lang nangyari yan sa panahon ni PBBM. Correct. Walang pinipili. Walang pinipili, hindi gaya ng mga nakaraan. Nasisira na lamang yung mga food packs, yung mga relief goods,
na hindi na ipamimigay at itinatapon o ibinabaon sa lupa. Yan ang hindi pwede kay PBBM. Ang major reform kasi ng administrasyon ni PBBM, wala na yung epal-epal na mayor, Oo. epal na barangay captain. Oo. Ideally nga, dapat hindi sila present Oo. doon sa distribution kasi mga DSWD personnel, sila dapat yung nagdi-distribute yan. Ganun yung Kasi- nangyari ngayon. Yan ang ginagawa ngayon. Oo. Kaya yan ang pinakamalaking reforma na ginawa ng administrasyon. Kaya wala pa yung, nagreklamo. yung mechanized na yung pag-empake ng Packing, mga Ay, puntahan natin yan. ng mga pagkain, no, para Yung sa mga pagposition. biktima ng sakuna, no. Dati, kapag may mga dilubyo, nananawagan ng DSWD kung sino gusto tumulong, Volunteers, no? magbayanihan, nag-volunteers para magrepak-repak ng bigas, ng mga noodles, dilata. Pero ngayon hindi na. Isang pindot na lang sa buton. Ando doon na lahat, may magbabalot na lahat-lahat. Kasi Ipamimigay na lang. naka-conveyor na yan. Oo, no? Kaya mas mabilis. machine na po yung nagbabalot. Napakabilis At ng kaya kanilang nilang gawaan. mag-pack ng, kung di ako nagkakamali, 30,000 ano ba? Isang araw. Food pack sa isang araw Isang lang. araw. Mm-mm. Grabe, no? Nyo, Ganun. Kasi mechanized na nga. Oo. Ganun ang DSWD ngayon. Kaya Sa i-comment natin si, pamumuno ni PBBM. i-comment din natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Oo. Kasi napakabilis din. Wala kang maririnig na reklamo, napakabilis, no? Hmm. At yung, halimbawa, itong problema natin sa langis, di ba? Taas ng presyo. Marami nagreklamo na riders, hindi sila nakatanggap. Kasi yung pinasa ng Grab, pinasa ng Angkas, kulang-kulang yung listahan. Sabi ni Secretary Rex Gatchalian, hiningi namin sa inyo lahat ng listahan, walang pipiliin dyan. Yun lang ang pinasa sa amin. So walang problema sa gobyerno, ang problema doon sa mga nagpasa ng listahan kasi walang pipiliin, walang Oo, maiiwan. oo. Yung literal na walang maiiwan. At Oh. banggitin din natin, no, itong disaster response ng gobyerno, ito yung tinatawag na whole of government approach. Correct. Lahat tulong-tulong, lahat Oo. ahensya ng gobyerno, lahat ng secretaries andon on the ground, no? Correct, Isa na dyan, si Secretary Vince Vince Dizon. Oo. Ang bilis, ng oras lang, nandun na sa Yeah. Sarangani, no? At nagdedirect na ng Kung anong gagawin. kung anong gagawin Oo. sa mga nasirang kalsada, bridges, etc. At ginagawa na agad yung iba, ha? Oo. Kiniklear yung na, tulay nga, yung kiniklear tulay. na, lalo na yung tulay na ano kasi may mga may Mukha tulay na na talagang di ba? Ay, di ba yung sinasabi nga ng mga nag-landslide, no? DDS, mine na yan, yung Bukana Bridge, mine na, o nasira. Angkin sila lang angkin eh. Oh, Doon tayo tuloy kasi yan. O sige. Sila lang yan. Nasa inyo. Ngayon, hindi raw Duterte. Di ba, ang sarap pag-uulunit eh, di ba? Ang sarap pagtatartaduhin eh. Yung mukha na bridge na yun. Kay Digong legacy yan. O sige, legacy nyo. Dito makikita natin ikumpara natin si PBBM doon sa mga dati. Nakaraan. Diba? Ngayon, ngayon paparating pa lang yung bagyo, naka-ready na yung mga ipamimigay sa mga tao. Pati mga pera na naka-ready na. Ha? At kapag katapos ng dilubyo, si PBBM hindi ka agad nagpupunta at nagpapapicture. Kasi magiging abala lang siya sa mga... Kasi siya iintindihan ng Oh. LGUs. Magiging abala lang siya doon sa mga bibigay ng tulong. Oh. Ngayon, ilang araw na. Nakita nyo na ba yung, Kanina, yung mga Kanina. nakita nyo na ba yung mga Duterte doon? Wala. Nasa China. Nasa China. Nasa Tahig. Diba? Yung isa sa BP Sara nagpunta, nakilamay, baka nawala pa yung abuloy doon. Okay. Anyway, sige, ito po yung mga tulong. Let's give numbers, no? Yung kabuuang halaga po na tulong na naibigay na po sa mga biktima nitong lindol dyan sa Mindanao, 4.23 million po yung halaga ng humanitarian aid. Ito po yung mga agarang na ipamahagi agad ng DSWD. At di lang dyan matatapos siya. Oo. Marami pa, may mga cash pa po. Kanina nabigay po ng tagpa 5,000 pesos cash sa mga biktima. Very important kasi yung cash kasi magkakaiba tayo ng mga pangangailangan. Oo. So binibigyan po sila May ng cash pa rin. 5,000 pesos na cash. Yung family food packs, sumabot na po sa 2,045. Yung ready-to-eat food packs, 2,705 na po yung naipimigay sa mga biktima. Grabe. Ang bilis, ano? Oh, Ito. 10,000 pala May kasi. 10,000 pa pala. Alam ko nga, 10,000 yan Nabahagi eh. ang DSWD ng 10,000 pesos na cash aid kada individual sa unang batch ng 126 na sugatan. Yan po yung mga sugatan na biktima dyan sa Sarangani. Ang alam ko yung iba pa pong biktima 5,000 pesos. Ayan, no? Merong 1.1 million family food packs na naka-preposition na sa mga bodega sa Mindanao bago pa ang sakuna para sa tuloy-tuloy na supply. Karagdagang 20,000 FPs, water filtration kits at mga tent ng kasulukuyang biyahe ngayon ng DSWD Caraga bilang augmentation support sa Region 12. Alam mo- Ano yung FFPs? Ano yan? Family food packs. Oh, yun, family food packs. Alam mo, nakita nyo yung sa DSWD dati, nagpunta tayo yung parang, yung maruming tubig. Filter. Ginagawa, di ba, dinemonstrate ni Secretary Gatchalian para maging malinis. Tsaka si Amena Pangandaman. Tapos ininom nila, di ba? Ah. Ganun yung mga pinamigay rin nila Yes, dun sa oo. earthquake. At mga hindi lang yan victims. palerista, may standby
funds pa, no? Mula sa Quick Response Fund o QRF na 839.89 million. Ibig sabihin, available na agad yung pondo. Ganun kabilis sila mag-mobilize ng resources, no? Isa rin sa major reform na ginawa sa budgeting ng gobyerno ni PBBM, yung QRF na yan, pag nakalahati na yung naggastos, no, agad replenish agad yan. Kaya hindi talaga maubusan ng pondo para sa disaster response. So, paano na lang kaya kung hindi si PBBM ang presidente? Hindi Baka naibulsa na yan. Wala. Ano pa rin? Parang ngayon may ganyan-ganyan eh, di ba? Magbabiral pa rin yung mga hashtags. Nasaan yung Pangulo, nasaan yung Vice President, nasaan ang gobyerno. Viral pa rin yung mga ganyan. O, ba't hindi kaya sila makapag-hashtag ng ganun ngayon, no? Wala eh. Kasi talagang... Kasi yung manok nila yung wala eh. Hindi kakagatin ng tao. Kasi kitang-kita agad andun yung mga gobyerno. Oo, di ba? Hindi ka magreklamo eh, no? Oo. Hindi ka magreklamo eh. Alam mo, believe ka rin dito kay Secretary Bisdison kahit papayat-payat yung katawan, no? Ang lakas ng resistensya. Minamalat na kakapalerista sa sobrang pagod eh. Di ba? Mapansin niyo yung kanyang mga interviews, yung mga sagot niya talagang pumipiyok na eh. Tapos malat na eh, no? Oo, kaya- Kakatrabaho. Hindi mo rin kasi masisi si Secretary Vince Dizon kasi ano talaga siya, dedicated siya sa trabaho niya kung ano yung binigay na utos sa kanya. Gusto niya talagang gawin ng maayos. Mag-deliver ng maayos. O kaya hindi mo rin masisi yung mga tao. Kung pinapalakpasan, nakita mo yung Japan? Kung gaano siya palakpakan Ay, doon. community, Filipino community doon. no? Rockstar approach. Di ba? Rockstar reception na natanggap Oo. niya doon. O, hindi. At by the way, palerista, merong nag-viral na post sa Facebook ata, yung daan sa may Pangasinan na yung gitna ng daan, lubog ng tubig, yung magkabilang kanan at kaliwa ng daan, hindi. Kumbaga yung tubig sa dadaanan mismo, yun ang baha. Kaya nag-viral yun. Lako, wala pang isang linggo, pinagawa agad ni Action Vincent. agad? Action agad, ginagawa na agad. Ayun yung pinapakita ngayon. Oo, yun yung pinapakita ngayon. Kasi alam mo, napaka-sensitive nito ni Secretary Vince Dizon sa mga complaints na ganyan. Ayaw niya kasi, sumusunod kasi sa directive ni Pangulo na dapat maibsan ang paghihirap ng taong bayan. Kaya kapag may mga complaints tungkol sa mga inconveniences o na nararanasan ng taong bayan, dapat aksyonan agad. Actually, ano yun, sir, political will din yan eh. Correct. Kasi usually sa government, halimbawa, may reklamo, yan, butas yung kalsada na yan. Ang lagi nila dahilan, alam nyo naman sa gobyerno, mahirap mag-request ng pondo. Doon ka bidding, yan, etc. dati, yan ang ginagamit na dahilan. Kailangan pang funding, kailangan pondo. Pero Correct. napapansin mo, no, simula na itong kay Vince Dizon at Kaya naman. binigyan siya ng directive ng Pangulo, laging merong pampagawa, no? Kaya Alam mo naman. bakit? Bakit? Bakit lagi may papagawa? Bakit? Hindi kasi sila magnanako ni BBM. Ayun. Gaya ni. Alam nyo niya yun. Eto si Ayaw Kapo. magsalita. Pa-shoutout. Meron kasi tayong first time viewer. Si Sino? Baltazar sa Pitula Pimentel Jr. Shoutout Sabi niya. pro from Lipa, Batangas. First time din po ako. PBBM supporter po ako. Tagalipa ha. Kapag, alam niyo na, kapag governor ha, election ha, Sino ba? Vilma Santos kayo ha. Vilma Santos, Huwag hindi kayong lubis bumoto ron doon sa pambansang aw-aw ha. Ngunyaw. Wag doon. Ayan, Loreto, Cabañas Jr., no? Nasaan si Manny na balimbing? Bakit walang tulong? Pati nauna pa siya, kasya ang 5K, BO. Sino si Manny na sinasabi niyang balimbing? Manny Villar? Ito si Lazo Mataverde watching from Osaka, Japan. Hello, Lazo. Si Manny Pacquiao, ang tinutukoy niya. Wala kasi si Pacquiao. Oo. Alam ko nasa States. Hindi kasal nga yata ng anak niya, di ba? Nasa States. Ito O kasal si yata ng Rebecca. anak niya. Excuse me. Rebecca Garbida. Hola po, hola. Ano hola? Hola, hi. Hello. Nasa Hawaii. Away ba yun? Oo, hola. Spanish yun. Ito si Emily Grande Suaverdes Rix. Hi po, watching from Michigan, USA. Talagang international lang ating mga talaga. viewers talaga. Ito, Alam mo- Singapore, Oo, alam mo, CLCSF. ang dami na nating fans, no? All over the world, no? Correct. Oh, talagang fans talaga. Kapos sa Pwede MMDA tayo. mag-viewer lang. Kapos na sa MMDA tayo. Oo. Kilala tayo. Ay, thank you mga taga-MMDA. Ay, Shout out po sa inyo, ha? oo nga pala. Speaking of MMDA, yun ang susunod kong topic. Sige, pasok. Okay ba? Yung MMDA bill. Pasensya na po kayo. Natutuyan ako ng ano. Anyway, yung visit natin kay MMDA General Manager Nick Torre kahapon, no? Ipinakita po sa amin yung MMDA Command Center. Yung napaka-high-tech, no? Alam nyo, kaya bilib na bilib po ako dito, mga ka-BBM, ito kasama ko, no? Kaya bilib na bilib ako dito kasi parang yung nakita ko kahapon sa MMDA Command Center,
Parang napapanood ko lang sa Pelikula. Mission Impossible. Ah, No? Doon sa mga espionage movies kay James Bond. Oo. Kasi talagang High-tech. ayan, napaka-high-tech, no? Kung makikita niyo po yan, ayan, nasa screen, no? Yan, ang dami po nilang camera sa buong Metro Manila. Libo-libo yung camera nila. At yung camera nila, sobrang high-tech, High-tech. pwede AI, nilang ma-zoom. AI No? ginagamit. Kung meron kayong name, pangalan sa inyong nameplate kayo. sa inyong damit, nameplate, no? Katulad ng mga enforcers ng MMDA na kalat sa buong Metro Manila, kayang basahin ng kanilang camera. Wow. Kumbaga yung zoom niya, Yung napakarami, zoom. no? Oo. Alam- Yung plate number, kung yung nameplate kayang basahin, mas lalo po yung Plate plate number. number. Kaya natakot din ako, palarista. Oo. Baka marami na akong record na violation. Pero bilib ako ha. Kasi kung titingnan mo yung camera nila dyan sa Guadalupe, nasa taas ng building yun eh. Oo. Yung camera nila na yun. Pero yung dinemo sa atin kagahapon, yung naka illegal parking na taxi, Oo. di ba, sinom yung plate number, grabe. Yung naka-illegal parking na yun, natikitan pa yun, na-entap pa yun. Kitang-kita yung plate number kasi naka-illegal parking siya. Ganun ka high-tech ngayon ng MMDA. Kaya kung wala kang disiplina, kung kamote ka, magbagong-bago ka na kasi sigurado makikita ka sa camera nila. At palirista, hindi lang yan sa araw. Oh. Pati sa gabi. Kahit sa gabi. Kitang-kita ng kanilang Kung mga 24 camera. hours, 24/7 yung operation Yes. nila. Yes. And na-try natin yan. Nandito si General Torre, nag-guest natin, di ba? Oo. Na-try natin, tumawag tayo sa hotline 136 136 nila. Less than 5 minutes, na-send agad sa atin yung picture, no? Nang hinihingi natong location. Kasi wala naman aksidente, no? Agad-agad yan. Within 5 minutes, yan po yung commitment ng MMDA. Andiyan na po yung re-responde. Halimbawa, may nakita kayong aksidente. Nasa EDSA kayo, di ba? May aksidente dyan. Itawag nyo agad. 136, wala nang hashtag. Oo. Importante lang, may piso kayo na load. Oo. Yun na, kaya wag kayong mawawala ng load sa cellphone ninyo kasi pag may aksidente sa kalsada, kayo mismo nasiraan, na-flatan kayo, pwede kayo magpatulong. Tawag lang po sa 136. Hey, kahit Hindi pa, kakope, hindi lang aksidente. Pati mga krimen na nakita nyo Correct, sa kalsada. correct. Pwede kayong tumawag sa hotline 136. 136 lang, no? At alam nyo, ang service commitment nila, no? Dapat yung tawag nyo, hindi umabot ng 5 rings. Matagot na kayo. Correct, correct. Okay. hindi nga At- umabot ng 3 eh. Kaya nga, at kapag nasagot kayo, dapat within 5 minutes may response na yung Oo. MMDA At huwag niyo po kakalimutan na dapat may Viber kayo kasi doon isesend yung picture na kailangan niyo, yung mga video na kailangan niyo, doon isesend sa Viber. Kaya pwede niyo testing yan mga kababayan. Pero dapat may aksidente. Oo. Wag lang yung pagtitripan ninyo kasi sayang yung slot nun. Then saka kayo, magkakaroon kayo Mabablock kayo. bablock. Alam mo, palirista, yung nakita ko kahapon, ang impressive doon, no? Yung camera nila, ni-zoom doon sa taong nasa loob ng Dunkin Donuts, Oo. no? 'Di ba? At saka yung nasa SS Shrine, nasa loob ng tent yung police. na i-zoom. Linaw ng mukha. Kitang-kita. At saka yung Nakilala. ano lang ha, yung habang nagdadrive ka, naka-cellphone ka, kita pala ron, nako, parang marami na akong picture doon na nagte-text ha. Oo nga. Delikado pala ron. Wala Pati kang yung wala. wala kang seatbelt, akala mo safe, kitang-kita sa camera ng MMDA kahit nasa tuktok ng building yun. Naisusum nila, ang linaw pa ng mukha mo kasi yung camera ginagamit nila, super AI pala yung ano nun. Oo, AI na. Ang Ito, gamit ito. dun. Ito yung mga services, Oh, yan. 136, yung mga traffic rules and regulations, road assistance, illegal parking, number coding scheme, flooding problem, accidents, travel restrictions, and traffic monitoring. Tawag lang po kayo sa 136. Ang covered lang yan, yung mga kalsada, major thoroughfares lang na under MMDA. Yung mga nasa LGU, hindi pa po, pero sinabi ni na GM Torre noon, nakikipag-usap na siya sa mga alkalde ng iba't ibang lalawigan, ay iba't ibang mga syudad dito sa Metro Manila. Para mapasok nila yung CCTV ng mga LGU. Systems, correct, Alam mo sa Makati, yung mga eskinitang daan sa Makati, may mga CCTV yung Makati dyan. Mapapasok na po nila yun. Ang kailangan nila, yung pag-uusap nila, aproba, at pwede na nilang mamonitor yun. Ganun katindi ang kasi MMDA limitado na yan. lang yung control ng MMDA. Ang delikado dyan, yung mga babaero. Huli. Ako, pag pumasok ng Sogo, sum na sum yan. Diba? Isa namin dyan. 136, wala pa po ba dito sa Quezon Province? Ay, wala. Dito lang po yan sa Metro Manila, MMDA, Metro Manila Pero Development. sa 911, pwede kayo. 911, Sa 911 naman po, ang pagkakaiba, Nationwide 911, ito po ay sa PNP. Ah. Nationwide to, di ba? Hmm. Ngayon, Nationwide. halimbawa, may nakita kayong krimen, binubugbog kayo ng asawa nyo, o may mga problema dyan sa lugar nyo, may nag-aamok, pwede nyong itawag sa 911. Sa pulis yan, PNP.
Ito naman sa MMDA 136, ito naman yung sa mga kalsada, problema sa kalsada, traffic. Road related, Daan, oo. motorist related problems. Baha, yan. May tanong si Jen Choi, no? Bakit yung pagtakas ni Bato hindi nakita? Kasi nakatago sa trunk ni Robin Padilla. Hindi kasi alam kung saan siyang sumakay na sasakyan. Kasi naman po, wala naman pong wala naman tawag 'yon. Wala namang paano sila magpo-focus? Pwede ba nilang i-focus yung kanilang camera sa daan-daan libong kotse o Oo. daan-daan libong o Correct, milyon correct. na motorista? Dapat magkaroon muna po ng tawag. Kapag may tawag, sabihin niyo yung specific lugar, doon nila isu-zoom o doon nila titignan yung kanilang nakunan ng camera. Oo. Ganun lang po ka-basic 'yon. Ginagamitan lang ng ng konting logic at Oo. common sense. Kaya wag niyo po kakalimutan mga kababayan, gamitin natin to 136, napaka-important, lalong-lalo na sa mga, hindi lang nga to sa mga may sasakyan, kahit pedestrian ka Correct. Pwede mo itong magamit. Halimbawa, may nakita kang aksidente o may baha kang nadaanan, pwede mong i-report sa MMDA yan. By the way, maganda yung sinabi sa atin ni General Torre ha. Sabi niya na itong Hotline 136, including the command center na MMDA, is one accomplishment ni PBBM Correct. o ng kanyang administrasyon na hindi Oo. ng taong bayan. Oo. Kaya siguro hindi pa masyadong popular. At saka, Pero mga kakababayan, mga ka-BBM, no, try nyo po 136. No, kung meron kayong issue sa kalsada, i-try nyo po yan. At kung pwede, i-share nyo itong podcast natin para maraming kababayan Oo. natin na makaalam ng isa sa pinakamagandang accomplishment ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung kung kayo man ang napunta sa MMDA Command Center katulad namin, mahahanga po kayo. Dahil talaga super high-tech at parang sa pelikula lang napapanood yung at saka kanilang naman, sir, system. yung coordination niya sa government agencies, halimbawa LTO, di ba, mahuli ka. So, no contact apprehension policy, in effect po yan. Kapag nagka-violate ka, wala nang lalapit sa'yo na traffic enforcer na may chance pa na kutongan ka. Wala nang ganun-ganun. So, papasok sa database nila, ididiretso sa LTO, makakatanggap ka ng email, meron kang violation. Alam niyo mga kababayan, ako natatawa ako sa sinasabi ni Joe kasi nasaksihan ko kagahapon mismo yan. Akala natin yung NCAP wala-wala lang. Akala mo pag dumaan ka sa busway, akala mo wala-wala lang. Oh, yung mga sa Commonwealth na hindi sumusunod sa Oo. yung mga Motorcycle lane. kamote riders, Oo, no? ba't nakatingin ka sa akin? Hindi ka. Mga kamote riders, yung hindi sumusunod sa Motorcycle race. designated Oo. list. Makikita nyo, pag renew nyo ng inyong mga Oo. registrations or ninyong mga lisensya, Nakakatakot. ang dami nyo ng Grabe. doon, babayarang penalties. Maniwala kayo mga kababayan. Palerista, kapag hindi kayo nagbayad ng penalties, no? Pinadala kayo na, nalaman nyo na may Hindi penalties. kayo makakarenew. Hindi lang yun. Ano? Maaresto kayo. Oo, yun. Nako. Maniwala kayo, hindi ako nagbibiro. Ako kitang-kita, pinakita sa amin ni General Torre yung mga NCAP nilang nahuli ron. Ang dami. Hindi ko lang tinanong yung pangalan ko. Nakakatakot, baka maubos yung dala kung pera kababayad kahapon. Kasi wag natin baliwala yung NCAP. Akala lang natin wala. Akala natin walang nanguhuli. Nako, sa tindi ng camera ng MMDA, kitang-kita kahit late yung name tag mo, ganun katindi yung camera nila. Oy, thank you. Oo. Congratulations, no? Kaya kapag nag-swerving ka, nag-counterflow ka, ay yari yung plate number ng motor mo At at saka saka ano dito kotse. revenue generating Oo. project din to ng MMDA, no? Kasi sa dami mong mahuhuli, magbabayad dyan, kikita rin ng Ang gobyerno, matindi no? dyan, hindi ka agad pinapadala yung NCAP eh. Siguro iniipon eh. Siguro pag mga umabot ng 30, padala na yan. Budget na ng Pilipinas Ang yan. bottom line, saludo Oo. po tayo kay MMDA General Manager Nick Torre at syempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos by supporting and providing the oo. resources para magkaroon ng ganitong kaganda na MMDA Command Center. Ang At tindi saka ang nila. ganda ng opisina nila, no? Bago, Oo. no? Bago. Dati kung nakapunta kayo dyan sa may Guadalupe, medyo... Pangit. Anong termo Pangit dyan? yan. Pangit. Parang squatter. Totoo naman eh. Tagalog diretso eh. Yung kahapon. Ortigas kasi, no? Diba? 18th floor. Grabe, napakataas. Ang ganda ng opisina nila. Actually, nagbibigay din ng dignity yan sa mga manggagawa ng MMDA. Oo. Kasi noon parang At minamaliit-maliit saka, lang. putulin kita dyan ha. Hindi lang po yung mga camera nila sa CCTV ha, ang nakikita nila. Pati yung body cam ng mga enforcer, na-access yung nila. isang napagaling. Oh, talaga? Lahat ng mga MMDA enforcers, may body cam po sila. Oo. No? Kaya Para iwas kotong. yung mga enforcers na nangungutong, makikita mismo sa camera. So, anytime na Oo. ano ng ano yan, Ibubuton. naka-record. Oo. As a matter of fact, a copy. Yung enforcer nakatayo lang sa isang kanto somewhere, no? Oo. Nabasa ng camera kung sino siya. Tapos may audio pa yon. Oo. Sinabi, Sumaludo pa. sinabi ni General Torre,
sumaludo ka, nakatingin kami sa camera. Sumaludo yung enforcer. Oo, ayos oh. Ibig sabihin, naririnig niya kasi may speaker yung camera. Eh, parang nasa pelikula nga lang tayo. no? Kaya totoo. Galing Talaga talaga. mamamangha ka talaga sa sistema nila. Kaya may nabalitaan ka pa ba ngayon? MMDA, nahuli ng ngotong, wala na. Ah, wala na. Wala na. Kasi nga Bibira. dahil nga doon sa camera. And pansinin niyo yung EDSA. Kasi within 5 minutes darating na i-responde. Pag may nasiraan dyan, definitely magkukos ng traffic yan. Eh dahil sa mabilis sa pag-responde, agad na maalis yung sasakyan. Oo. Ang luwag ng EDSA ngayon. Kapag dumaan ka ng EDSA, ang laki ng Hindi na ganun ka traffic. Nabawasan nga mas, hindi. Mabilis na yung Nagkakaroon pa rin ng mga bottlenecks pero gumagalaw. Oo. Mabilis ang galaw. Hindi moving. Hindi gaya ng panahon ni Digong. Talagang Grabe, oras. nandyan ka sa tulay, sa may Guadalupe. Pupunta ka lang sa kabilang tulay, 1 oras. Grabe Diba? pala yung panahon. Kasi may nasira ang bulldozer sa gitna eh. Ay, sige, basa mo tayo. Ikaw bago tayo. Last topic. May isa pa. Ayan. Sige, basa tayo. Comment. Kay Emily Grande, Suaverdes Rakes, no? Iyan si PBBM, gusto niya talagang mapaganda ang ating bayang sila. Totoo po yan, Tama, Ma'am Emily. tama Totoo po yan, tama, Ma'am Emily. tama. Next. Chikina May Marcelo. Good evening mga sir. Hello po, good evening. Hello po. Jen Choi, akala ko po parang dito sa HK na naka-steady lang ang camera sa mga kalsada. Tapos pag may nag-report na dito dumadaan, i-check nila, need pa pala itawag. Hindi, kapag may emergency, Oo. kapag may emergency, halimbawa nagdadrive ka na sa sasakyan, nabigla ka na flat o nasiraan, di ba? Nakaharang ka sa kalsada, tawag ka para mag-respond Alam niyo yan. po, baka, Teka. Bigyan natin na medyo nagkakaroon misconception. Kunwari po sa isang intersection, nakatutok ang kanilang camera at nakikita nila nagkakaroon ng bottleneck. Yung traffic sign po o traffic lights po doon sa intersection na yun, kaya nilang i-manipulate. Kontrolin. Pwede nilang i-control para mapabilis ang flow ng traffic. Ang sinasabi po namin kanina na hindi pwede naman bantayan lahat ng syempre ang dami pong sasakyan. Hindi naman po nakatutok yung kanilang camera doon sa paglabas ni Bato o ni Robin Padilla. kaya dapat kapag nasiraan ka, itawag mo sa 136. Yun ang importante. At hindi lang po yan ha. Kahapon, sinabi pa mismo ni General Torre, marami silang nasold na riding in tandem. Kasi nakikita nila sa taas kung saan dumadaan yung mga kriminal kahit nauhuli. Eh, sa tingin ko, yung, di ba, nagkaroon ng raid dyan sa Angeles, yung allegedly pinagtataguan ni Bato, feeling ko factor din yung mga cameras dyan sa EDSA. Oo. Kasi dyan drop off si Bato de la Rosa. Hindi lang natin alam, pero I think naging tulong din yan para mahuli si Bato. Allegedly, no? Mapuntahan yung lokasyon niya. O siya, sige. Meron pa? Nasabi na namin. Yan. O sige na, move on tayo sa ating third topic. Ang ating presidente talagang matindi ang pagmamahal sa ating mga sundalo. Lalo na po sa Philippine Navy, no? Sa pagdiriwang po ng 128th anniversary ng Philippine Navy, nagpunta po yung ating presidente dyan. Ginawa po yung seremonya dyan sa headquarters po ng Philippine Navy, dyan sa Ruas Boulevard, dito po sa Maynila yan, na may temang Philippine Navy at 128, modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. Ang isa sa major change na ginagawa ng presidente natin ngayon, no, yung acquisition ng mga kagamitan. 'Di ba? Kasi Navy ka tapos wala kang gamit. So anong ibubuga mo sa China? Anong ibubuga mo sa mga bansa na mananakop sa Pilipinas? So binibigyan po ng priority ng administrasyon ni PBBM na ma-acquire natin yung mga kinakailangan nating mga vessels para po mapalakas yung ating pwersa. Anong take nyo dyan, no? Isa po sa highlights dito, yung commissioning po ng bagong barko. Ibig sabihin po, magagamit na po natin itong bagong barko na ito, itong BRP Raha Lacandula PS21. Pinangunahan po ni PBBM, bilang siya po ang ating Commander-in-Chief, ang official po na commissioning o formal na pagpapapasok sa serbisyo ng bagong offshore patrol vessel na BRP Raha Lacandula. So dagdag po yan sa ating water assets. Alam mo, abangan natin yung araw ng kalayaan, June 12. Ha? Diyan natin makikita, ipaparada yung mga bagong kagamitan ng armed forces natin gaya nung nakaraan taon. Exhibit, no? Hindi, pinaparada mismo. Di ba? Yung mga tangke, yung mga Ito yung missile. barko. Diyan. Ipaparada dyan. Correct. Totoo yan, no? Kasi every celebration ng Independence Day, nag-exhibit yung ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, no, yung kanilang mga branches, kung gaano kalakas yung ating puwersa. Even may bago yan, no? demonstration Bago ng yung barko assets, na yun. Gaya nung nakikita sa video, lahat yan sa panunungkulan lang yan ni PBBM. Yan na, yung barko na yan. Diba? Tapos sasabihin nyo, i-impeach? Pag na-impeach siya, nako. Diba? Ano na mangyayari sa atin? Correct. Baka lalong mabaon
sa kahihiyan ng armed forces natin kapag na-impeach yan si PBBM. Parang Kasi, meron ako narinig na kausap natin. Ang sabi niya, gusto mo bang maging presidente yung BP? Gusto mo bang mapalitan si si BBM? Pangulong Bongbong Marcos? Ipapalit mo yung merong Baltic. Ay, sino nagsabi yan? Saka mahirap. Kagahapon narinig. Mamaya yung Wag na ipalit. banggitin yung pangalan niya. Mamaya yung Pero ipalit. may nagsabi sa atin yan. Mamaya yung pumalit, yung kakampi ng China, delikado tayo dyan. Yari, oh. Yari Oh, di tayo ba? dyan. Oo, No? ang maganda dyan. Baka yung buong Palawan mapunta sa China. Ang maganda dyan, ka-BBM dito sa panunungkulan ni PBBM, priority niya, etong kagamitan ng armed forces natin. Kasi syempre, alam naman natin, etong si PBBM, tawag niyan, verbal yan na nagsasabi na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Wala kahit isang pulgadang ibibigay. So, kaakibat noon, dapat pagandahin niya at i-modernize niya yung mga kagamitan ng AFP. Kaya ginagawa niya. Palerista within the next few years, no? Or at least bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, mga kagamitan mula Japan, mula United States of America, no? Yes. Ma-deliver sa ating bansa. No? Oo. Ang kaibahan ni PBBM sa administrasyon niya, kasi yung mga previous administrations na monitor din natin, ang laging sinasabihan, palakasin yung ating armed forces of the Philippines. Puro salita lang. Oo. Pero kasi pag gusto mong palakasin yan, kailangan mo rin bigyan ng pondo yan. Mahal kasi yan eh. Hindi lang parang mahal. sasakyan na bibili. Billion po ang pinag-uusapan Alam mo, natin isang bala lang, mahal. Yung bala lang mga Armalite, mahal Oh, yun. correct. Kaya ang ginawa ni PBBM dyan, sa revised AFP modernization program po, may nakalaan po na 36 billion pesos hanggang 40 billion pesos Ang ganda, para po sa mga acquisition sa mga frigate, ng mga Corvée, at yung paglalatag po ng submarine assets, program, no? mga air assets din. And ang malaking bagay din po na binigyan din ng ating presidente, nagagamit po natin itong mga assets na to sa disaster response. Yung lindol dyan sa Mindanao, yung 7.8 magnitude na lindol dyan, nagamit po yung naval forces, yung mga assets ng Naval Forces Eastern Mindanao sa rescue at sa disaster response. Ako, alam mo, kakopi, palerista, ang gusto ko makita, magkaroon tayong sarili submarine, no? Wala ba tayong submarine, sir? Wala wala tayong submarine. yung kay Pero Simpson, may yung kay nag-o-offer Simpson. na ang French government nag-o-offer ng submarine, gagawin nila. Dito sa Pilipinas pa gagawin. At sila pa magpo-provide ng financing. Sayang, Ang no? ganda ng mga terms na binigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana lang talagang may sa katuparan na yan sa lalong madaling panahon. Ang siya. Sige, bubon tayo sa ating next topic. Nang isang araw naman ako, mga kababayan natin, mga waray, no, nagpunta si Presidente Marcos kasama si Secretary Vince Dizon dyan po sa Samar. At yung kasama namin dati, in-inspection namin yung mga Maharlika Highway, yung mahabang kalsada na yan, mula Laguna, Quezon, papuntang Leyte, papuntang Tacloban, napakahabang kalsada na po yan. In-inspection mismo, sumama mismo si Presidente. At kasama po si Secretary Vince Dizon kasi isinasaayos na at hindi basta-basta yung repair na ginagawa sa Maharlika Highway. So siguro, in few months time, pararamdaman ninyo yung ginhawa pagdadaan kayo ng Maharlika Highway. Kakopi, tanong ko, bakit ganito na nagpunta sa Pinabak daw? Pinabak daw, Samar, si PBBM. Yan yung nadaanan natin eh. Dahil dyan yung pinakamatinding, Pumunta ka dyan? Hindi ka nakasama alam dyan. niyo yung- Susunod lang alam natin. niyo- pinakamatinding kondisyon ng kalsada. Tama? Si 31 million po kasi taga Samar to. Alam niya na itong pinabak daw na lugar dyan sa Samar, no? Pinaka-worst na lugar dyan sa Samar. Kaya yan ang inuna puntahan ni... Hindi ba kasama ka nun? kasama tayo, pero kasi hindi ko na matandaan. Yan kung yung ano- yan yung yan pala yun. No? So yan, tama. Grabe, oh. O at least, yan, makikita mo, meron ng resulta yung pagbisita natin nila Secretary Vince ito yung Dizon. dinaanan natin na sobrang lubak-lubak na akala mo nasa buwan tayo. Suka. O ngayon pinuntahan pa kasama na si PBB at least kita mo sementado na apat na lane diba? yan. Apat na lane. Diba? Kapal na Oo. ano. Diba? Isang ruler yan ha. Isang ruler. Kung, Nasa standard na, kung no? sa iba yan, 1/4 lang yan malamang. Nung nagpunta kami dyan, nung itong lang ilang buwan pa lang yun, 2 buwan pa lang ata yun, no? Nagpunta kami dyan, February 1. kasama namin si Secretary Vince Dizon, na cover namin siya mismo, no? Sobrang hirap po nung daan na dyan, no? Ang kagandahan nito, sir, no, yung biyahe mo mula Tacloban hanggang Catbalogan, noon kasi inaabot yan na 3 hours eh. Oh. Pag naging fully operational na po yan by August, no, magiging 1 hour and 30 minutes to 1 hour and 45 Ang minutes. laking na lang. ginawa Mabilis, sa mga taga dyan, no? Pero tipid Ang yan. laking ginawa para sa mga taga Samar at Leyte. At lalo na yung mga nagbibiyahe via bus. Kasi ang tagal nila sa biyahe, di ba? Mas makakatipid na sa gasolina, sa diesel. Yung mga bus na yan, yung mga sumasakay mismo, mapapabilis yung pag-uwi nila sa bahay nila. Makakasave sila ng oras, makakamura sila, no? In effect, bottom line,
ginhawa para sa taong bayan. At ito factor of will na naman to ni PBBM Siya lang presidente. Political will talaga. Nakagawa niyan Siya lang nakagawa niyan. Pinaayos yung Maharlika Highway. Isipin niyo. Kung hindi si PBBM naging presidente natin, malamang iyak pa rin yung mga driver diyan kapag dumadaan diyan. Lalo siguro ngayon palakpakan na yung mga driver diyan kay Vince Dizon kasi nung nakaraan, di ba, nakikita natin sinisigawan siya. Correct. Di ba? Sinisigawan. Inspection pa lang yan. Initial Nagpapasalamat inspection. sa kanya dahil aayusin na yung Maharlika Highway. Yung Ngayon, pagbisita pa lang yun, Oo. ngayon, meron talagang resulta. Yung bisita na yun, Oo. nung February. ilang buwan pa lang yun. Ilang buwan pa lang. February, March, April, May, June, 4 na buwan pa lang. Kaya nga nakakatuwa Kaya sinabi ko kanina kay Ka-Coffee, no? Oo. Immediately, merong nagagawa yung DPWH. Parang meron palaging pera na ready, no? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Bakit kailangan pang magkaroon ng Vince Dizon dyan at Bongbong Marcos para magawa yung Maharlika Highway na yan? Ilang taon nang paulit-ulit, Oo. same problem ng taong bayan. Oo. Tapos ang lagi nilang dahilan noon, nung inspection natin, kasi daw walang exit ng tubig. Kumbaga may tubig na naiipon doon sa kalsada, kaya mabilis na nasisira yung mga kalsada. Bakit hindi nyo ayusin? Bakit ngayon naayos? Diba? May engineer naman sila ron. Kaso, Diba? kinakat kong Oo, di ba? Kasi yan ang pagkakaiba. Kapag hindi magnanakaw ang presidente, kapag hindi tumatanggap ng maleta ang sekretary ng DPWH, yan ang resulta. Napakaganda. Gandang kalsada na ginagamit natin. Ayokong banggitin, ayokong banggitin, may nagbulong sa akin Ka-Coffee. Ang problema kasi dyan, yung mga LGUs ata, medyo nagkanya-kanyang bulsahan ata ng Kaya ayokong banggitin sa show natin. No? Na kanya-kanyang bulsa yung LGUs dyan ng pondo ng para sa kalsada, kaya nagkanda leche-leche kalsada dyan sa summer na yan. Sabi ni Annabelle, 1882, no? Madadaan na namin yan papuntang Leyte. Good job PBBM and Secretary Vince Dizon. Correct. May ginawa na. I-comment nyo po ulit pag nakadaan na kayo at may ginawa na. Oo. Ako, huwag kayo matutulog dyan kasi kung sanay kayo 3 oras, lalagpas kayo sa bahay nyo. Isa't kalahating oras na lang yan. 1 and 45. 1 hour and 45 minutes. Ayan, MJ Sales, buti na lang may mga katulad po kayong naglalahad ng magagandang nagawa ng ating butihing Pangulo BBM Forever. Kahit kaliwat ka ng pambabatikos, di niya pinapatulan. Bagkus sinusuklian po niya ng kabutihan, sipag trabaho tulad ng kanyang na mayapang ama. Tama po Kasi yan. talagang si Pangulong Bongbong Marcos talaga, yung nasa puso't isip niya talaga, walang iba kundi pagsilbihan ang mga Pilipino. Bukal po sa kanyang ginagawa niya. Kaya kahit anong klaseng batikos, kahit gaano kasama ang mga sinasabi ng mga kritiko niya at bashers niya tungkol sa kanya, focus lang po siya. Nagtatrabaho at ibinibigay kung anong deserve ng mga Pilipino. At kung ano trabaho niya, ginagawa niya. Correct. Sige. Ito, another good news na naman po. Si First Lady Liza Araneta Marcos, panauhing pandangal po siya sa isang law school dyan sa Visayas kung saan siya po ay nagtuturo. At may magandang regalo po sa mga nag-aaral ng abogasya dahil meron pong regalong bagong law school building dyan po sa WVSU sa West Visayas State University. Ito po yung tinatawag na COL o College of Law Building 1 ng West Visayas State University dyan po sa Lapas, dyan sa Iloilo. Opisyal na pong pinasinayaan niya ni Pangulong Bongbong Marcos as First Lady itong bagong gusali na po yan, nitong June 5 lang po yan, nitong Biyernes. Inisyatiba po yan ni First Lady, pero yung pondo ginamit galing yan sa GAA, galing po sa gobyerno. Kumbaga, yung drive niyan si First Lady, kailangan natin bigyan ng bagong gusali kasi mas nagmo-motivate ito sa mga estudyante. State University yan. Ibig sabihin, yung mga mag-aaral niyan, hindi gaano mayayaman. Scholar. Hindi kasing palad ng mga may kaya na nag-detect ng law. Correct. Tapos, si First Lady, dyan siya nagtuturo. Ang style kasi ni First Lady, halimbawa, ikaw. Ayan, Ayan, ang ganda yan yung pala, bagong gusali, no? Oh. Ang style ni First Lady dyan, halimbawa, nagturo siya, yung mga first year na law students, no? Gusto niya na monitor niya hanggang magtapos. Ganun? Ginaguide niya. Ginaguide niya. Typically kasi, kung ikaw professor, di ba? Sige, puro second year college lang ituturuan mo. Pero si First Lady, hindi. Kung first year ka, teacher mo ko. Second year ka, teacher mo. Kaya laking pribilehiyo sa mga Lahat estudyante. ata ng eskwelahan na pinagturuan ni First Lady, ganun ang sistemang ginawa niya. At hindi lang yun. Ang kapuri-puri dyan, ang buong sweldo ni First Lady sa pagtuturo at minsan meron pang extra mula sa kanyang sariling bulsa, binibigay sa mga scholars niya dyan sa... Ganun? Oo. Ibig College sabihin of Law. niya, hindi niya tinatanggap yung
sahod niya, bagkus dinodonate pa niya para Kahit- makatulong sa mga estudyante niya. Kahit 5. Kaya kung sa paramihan ng abogado na na-produce o naging scholar ng isang tao, palagay ko si First Lady ang bakit- may pinakamarami. Sa Oh. tagal niya nagtuturo, sa katagal niya na may ganitong klaseng sistema. Bakit hindi niya binobroadcast yan para malaman sana ng buong mundo? Hindi naman media, Hindi naman siya, liatsyon. hindi naman siya si ano eh. Si Tony Hindi Liatsyon. naman Tony Atliado ang pangalan niya o kaya Meow eh. Pero dapat, di ba, ganyan yung dapat nalalaman ng buong mundo. Yung mga Correct, ganyan trabaho ni First Lady, ruin mo. Ano din, pati halimbawa, ikaw Ha? magre-review. Kasi pag nag-review ka, Magastos magastos daw. din yan. Oo, kasama pa rin yun. Tinutulungan pa rin yun? Oo naman. Tulungan niya. Kahit graduate na? Nire-review pa. Hanggang Grabe. mag-abogado ka. Kaya nga nag-iyakan sila di ba? Nag-iyak. At si First Lady, umiyak din dahil siya siyempre, mamimiss siya kanya mga estudyante. 4 na taon mo ba namang kasama o tinuturuan no? Tapos bibigyan ka ng napakagandang tribute sa kanilang graduation. Kaya talagang, alam niyo naman, si First Lady, medyo mababa ang luha niya, no? Mababa ang luha. Correct. Kaya talagang na-touch siya sa mga sinabi ng yung valedictorian or top dun sa class ng College of Law dyan sa Western So, Visayas ibig sabihin pala State yan, University. dito, nakikita na natin dito, napatunayan natin dito, na si First Lady pala ay hindi matakaw sa credit. Correct. Hindi pala papansin sa Hindi media. matakaw sa Hindi siya credit, hindi ganid sa pera. Hindi Oo. epal. Hindi epal. Oh, di ba? Totoo yun. Hindi gaya nung iba, wala pa napapatunayan, epal na, kaya nasuspindi ng 6 na buwan. Panirista yung iba, no? Yung mga matatakaw. Oh. Uumpisan pa lang pag private, signboard na, accomplishment na sa kanila yun. Signboard pa lang ang makikita mo, no? Eto no? Gawa na. Building na. Kung hindi pa sila nagpunta doon sa VSU, hindi malalaman ng taong bayan. Oh, Correct. grabe. Ganyan. Ay, swerte. Ganyan ang ating Dalawang building. At saka ito, Building one and two. ganun. green building pati ito. So, environmentally friendly itong Solar. Hindi ba, pag sinabi mo kasing green architecture, yan yung may mga puno-puno, nakapalibot. So, masarap mag-aral, hindi masyadong mainit, no? At yung ini-emit na carbon dioxide ay mas mababa, no? Alam mo, hindi alam ng taong bayan yan, yung ginagawa ng FL9 na hindi pala siya tumatanggap ng sahod niya sa pagtuturo Maraming niya. hindi nakakalam. Oo. Totoo yun. Hindi, tinatanggap niya siguro, pero dinodonate niya rin sa mga estudyante niya. Yes. Tinutulong niya sa mga estudyante niya ng mga May sistema ata. para siguro sa mga baon-baon, sa mga pagre-review-review o sa mga requirements. Diba? Kasi itong classroom na to na pinatayo, hindi siya yung typical na classroom na nakikita natin sa elementary, sa high school. Kasi may mga kumbaga ginagaya yung korte, yung tsura. May ng moot korte, court sila. Yan, May moot court, kung paano nagpe-preside, halimbawa yung isang judge, kung paano dinidinig yung prosecutors, yung defense, etc. O yan, tingnan mo. diba? Ang Ganda, ganda, di ba? Masarap pag dyan, masarap pag enroll. Tsaka kung magiging teacher mo si First Lady, pero Okay. parang mukhang stricta. Pero nagpaalam na ata siya sa West Visayas State University. Na? Baka, tigil na siya sa pagtuturo dyan. Kasi So, baka lilipat na naman siya sa ibang school. kaya kasi- pa kaya niya, senior na siya. Baka gusto niya mas malapit. Usually kasi pag mga lawyers, sharp pa yan. Kaya nakakabilib pa yan. Every week siya, babiyahe. Mabiyahe. Para Ganun? makapagturo. No, ganun ka, kalupit. Dedicated. Grabe. Hindi absinera. no? Ayan May ganyan bang First Lady yung dati? Wala! Ang kagandahan nito, pre, no? Diyan sa Western Visayas, no? Hindi na nila kinakailangan mga estudyante, luluwas pa sila ng Maynila, di ba? Pag-aaral sila ng Maynila. Kasi pag law school, limitado lang yan . Kasi yung mga faculty members mo dyan, mahirap din maghanap, di ba? So usually, yung mga taga-Bisaya, mga Visayas, taga Mindanao, no, kailangan mo pang lumuwas ng Manila, enroll ka ng UP, at UARL yan, no? Ayan, may option na sila. Di ba? Hindi sila makikipagsiksikan dito sa Maynila. Doon na lang. Kasi State University, walang gastos. Ay, sagutin ko yung tanong mo, may ganyan ba First Lady? Yung nakaraan, hindi nga First Lady. Second, Pero naku, ang takaw sa, masiba. Oo. Masiba sa negosyo, sa pera. Oo. Sobrang siba. No? Maraming nakakaalam ng kanyang style, no? Kaya hindi na yan. Kaya itong mga nauuto nila, no? Hindi nila alam yung ginagawa ng mga nakaraan. So, Sige. yan. wala na tayong topic, no? I-mention ko na lang din, kanina po sa Quezon City, bago si Presidente lumipad papuntang Jensa, nagpunta siya sa isang eskwelahan dyan sa Quezon City. Natatandaan nyo last year, June 2025, may nasunog na eskwelahan dyan, yung San Francisco. Oo, tapos na. Tapos na Oh, agad. bilis, no? Pero Kailan lang? June 2025. So, in a matter of a year, isang taon lang po. Wala ba tayong Natapos picture? na po yan. Picture nga. Picture. Yan. Nakakabilib naman yan. Ang bilis. At pinasinayaan mismo yan ni Presidente. Oo. Diyan sa Quezon City. Ayan yung nasunog, no? Nasunog yan. Yung hindi natin napuntahan, yung hindi Ilang natin classrooms napuntahan. yan? Ilang classrooms?
Yung ginawa, Sige. 60 ngayon, 60. 60 Wait lang. classrooms. Antayin natin yung video. Paano magiging AI yan? Yan yung Wait lang. Pero etong ay malapit pala sa eskwelahan ko yan, sa Quezon City Science High School. Sa may SM North. North Sa EDSA. North. Oo, kapitbahay ko yan. Mga taga dyan yung nambubuli sa amin nung high school kami. Binubuli kami kasi sa Quezon City Science High School po, konti lang yung estudyante. Konti lang ang mga scholars ng Quezon City. Pero ngayon pinarami na yan eh. Kasi kaso Mm. limited lang kasi yung quota eh. Yung, Ayan, tignan natin Ayan, yung bagong bagong eskwelahan. Alam ko ito yung mga prefabricated. Ibig sabihin, isang taon pa lang may Oo, tayo tapos agad. agad. Yan yung mga Saan prefabricated galing na ang ginagawa. pondo na naman? Ano yan? Bigla may Siguro pondo din. na naman, Siguro ano? din. Pero alam ko, Magaling mga lugar talaga. dyan. Paano naman naging AI yan? Titingin lang ng Malaking AI. tulong po yung panibagong Oh. namin, New Dao na tinatawag namin ngayon. Kasi paano pinagdaanan maging po AI yan? namin last year, napakalaking Yan, sunog, oh. dagok baga sa amin dahil wala kaming maayos na pasilidad, wala kaming masyadong classroom, Yan. tapos tuition Yan din, po AI kami. doon tawag nyo So dati. napakalaking impact po nito sa edukasyon dahil komportable na ang mga bata, meron kami mga bagong equipment like meron kaming whiteboard, may TV, at saka bago po yung kanilang desk at saka chair. Ngayon po, Sa hindi atin, na po maganda. madaling araw Sa atin, papasok ang mga sa atin, bata. Ang ganda. Hindi na po gabi Kahoy sila na merong uuwi. bukbuk. One sheet na po ang dito. May surot. Kasi po nung nagpunta po dito yung Ayan, SM tumulong ang at Henry C. sinek po Family nila yung SM. nasunog dahil katabi nga po yung SM Annex at pumasok po sa kanila yung usok. Sinek po nila kung ano po yung nangyari, paano po nangyari, bakit po sila nakasama doon sa sunog. Nakita po nila yung aming dilapidated at saka ani-infested na building, which is the Nara building. So sabi nila, paano daw po sila makakatulong? Siyempre po, pagka madami pong suporta at nagka-collaborate po sila, nag-coordinate po talaga, nagkaisa po sila para sa mga bata. Napakalaki pong impact po yun. Sa ating mabuting Pangulo, maraming salamat po at kami po ay inyong biniyayaan ng napakagandang building. Sisikapin po namin na mapanatili po ito na maayos para po sa susunod na mga henerasyon. Ayun yung mga prefabricated eh. Yung, Ang galing naman. Ayan po yung AI. AI po yan. Sabi ng mga bulok ng Sabi ng mga sangat ko. Alam mo mga parang kilala mo yun ah. Hindi ako nakakabra. Natutuwa ako. Yung mga pinitan. Kaya si Sir Hansi, no? Wala tulog sa station. Ayan, si Sir Hansi. Hindi nakataka. Ito yung pangalan. Yan yung panganay ni Henry C. Nag-retire na medyo nag-retire na siya. Malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya Tama. natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan at patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga proyektong kagaya nito. Kakabukas pa lang ng klase last year, nasunog itong buong square to. No? So, ang sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan. At ang naging challenge niya, next school year, kailangan nakatayo na tayo. At hindi lang 2-story, kundi dodoblehin natin. Sayang naman kasi, gagawa na rin lang tayo, papalitan na rin lang natin, doblehin na natin yung capacity. Kung ito gagawin lang natin sa buong Pilipinas, kayang-kaya nating burahin yung 150,000 plus na backlog kung ganito tayo kabilis. At hindi lang mabilis, kundi yung quality. At talagang napakaayos ng paggagawa. So nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin sa DPWH na kung kayang gawin dito, kayang gawin sa buong Pilipinas to. Yeah. Kung di na nakawin yung pera, magagawa ng ganito.
magagawa ng mabilis, magagawa ng tama. At kung may magasakit yung mga engineer, yung kontratista maayos, magagawa. Today, our building alone. Galing. Grabe. Wow, grabe. Saludo tayo kay PBBM ha. Pati kay First Lady dahil tipin nyo, tandem sila sa pagtulong sa taong bayan. Oo. Diba? Secretary Vince at saka kay Secretary Angara. Yan. At saka sa SM group, Yan, SM Cares Foundation po ang Oo. ginagamit nila. Grabe. O gamitin ng tama ng mga estudyante, no? Mas Yan. motivate sila mag-aral ng mainam. Tama yung sinabi ni Secretary Vince, kapag hindi ninakaw ang pera, maraming magagawa. Ba? Kaso plano daw ni Sarah yun ipagawa dati. Plano lang. O, plano lang. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama.